Si Mosashi ay isang taunang batang lalaki na nawalan ng mga magulang nang kumalat ang isang sakit sa nayon. Gayunpaman, sa halip na maawa ang mga tao sa kanya, naramdaman nilang tama ito dahil hindi naniniwala ang mga magulang ni Mosashi sa village masters na tinatawag na Oni. Ayon sa batas, kinailangang kunin si Mosashi ng kanyang mga kamag-anak ngunit tumanggi ang kanyang tiyuhin. Lumuhad si Mosashi ng ilang araw sa harap ng pintuan hanggang sa wakas ay nagpasya silang kunin siya. Lubos siyang nagpapasalamat at nangakong tutulungan sila hanggat kaya niya sa mga gawaing bahay. Gayunpaman, nais ng pamilya na sundin niya ang ilang mga patakaran. Nais nilang iwasan niya ang anumang atensyon, at huwag nang makipag-usap sa mga kaibigan ng kanyang mga magulang kailanman. Hindi maintindihan ni Mosashi kung bakit, ngunit ang tanong na iyon ay nagpahirap lamang sa kanya. Pumayag si Mosashi, ngunit isang araw ay napansin niyang nakalimutan ng kanyang tiyuhin ang tanghalian sa bahay at nagpas siyang ihatid ito. Lumalabas na nakatanggap siya ng napakalaking pagpapahirap bilang pasasalamat. Mula noon, si Mosashi ay namuhay sa katahimikan, pakiramdam na tulad ng isang tagalabas na nais na may makapansin sa kanya at pahalagahan siya. Gayunpaman, isang araw ay nakita niya ang isang batang nagngangalang Kejiro na nagsasanay ng ilang kasanayan sa espada. Itinago ni Kejiro ang kanyang espada dahil siya ay mula sa isang bushi na pamilya, na kung saan ay mataas ang diskriminasyon sa nayon. Ngunit sa halip na husgahan si Kejiro, si Mosashi ay humanga at gusto ring matuto. Nagiging matalik silang magkaibigan, nagsasanay at naglalaro ng magkasama. Sa wakas ay may kaibigan na si Kejiro at hindi na siya nag-iisa. Sa paglipas ng mga taon, nagsimulang pumasok si Mosashi sa paaralan kung saan natututo siya tungkol sa kasaysayan. Sa lupaing ito na tinatawag na Hinamoto, ang mga tao ay dating mapayapa, ngunit pagkatapos ay nagpakita ang isang makapangyarihang Demon Lord, na nagtapos sa pamamahala ng tao. Ang mga general ay buong tapang na nakipaglaban sa mga demonyong ito na kilala bilang Oni, ngunit isa-isang natalo. Gayunpaman, ang ilang inapo ng mga general na ito ay nagpatuloy sa pakikipaglaban sa mga Oni, na tumangging sumuko. Sa kasalukuyan, ang mga tao ng Hinamoto ay naniniwala at sumasamba sa Oni bilang kanilang mga Diyos at Masters. Iniisip nila na ang paglilingkod sa Oni ay magpapagaan ng buhay, kaya marami ang naghahangad na maging mga Monero, na kumukuha ng isang espesyal na mineral para sa Oni. Ngunit hindi sumasang-ayon si Mosashi sa paniniwalang ito. Sa paaralan, itinuro ng guro na 150 taon na ang nakalilipas, ang mga Bushi Band, mga grupong mandirigma, ang mga halimaw na nagpahirap sa buhay ng mga tao. Gayunpaman, hindi pinapaniwalaan ni Mosashi ang ideyang ito. Masayang inaalala ni Mosashi ang kanyang pagkabata kasama si Kejiro, nagsasanay ng espada at nakahanap ng kagalakan dito. Minsang naantala ng ama ni Kejiro ang kanilang pagsasanay para sabihin sa kanila ang tungkol sa mga Bushi Band, na nakikipaglaban para palayain ang Hinamoto mula sa kontrol ng mga Oni. Tinanong ni Kejiro kung kaya bang talunin ng Bushi ang Oni, kung saan tumugon si Mosashi na kaya nila, dahil nakikipaglaban sila kasama ang kanilang mga kaibigan. Iminumungkahi ni Mosashi na maging Bushi silang magkasama at labanan ang Oni, isang planong sinang-ayunan ni Kejiro. Nangako silang aalis sa nayon, bumuo ng isang mandirigma clan, at magpapatuloy sa pakikipaglaban sa Oni. Habang naaalala ito ni Mosashi, sumabad ang guro, na nag-aanunsyo ng seremonya ng pagpasok sa susunod na araw kung saan sila magsisimulang magtrabaho sa mga minahan at maglilingkod sa Oni. Ang mga estudyante ay nasa sabik, naiisip ang kaakit-akit na hitsura ng Oni. Pagkatapos ng klase, hinahanap ni Mosashi si Kejiro, ngunit hindi natuwa si Kejiro na makita siya. Sinabihan niya si Mosashi na umuwi at maghanda para sa seremonya ng pasukan, ngunit sinurpresa siya ni Mosashi ng isang kakaibang piko. Ipinaliwanag ni Mosashi na ang piko ay ang kanyang sandata, ang kanyang katana upang labanan ang Oni. Dahil ayaw niyang magtrabaho sa mga minahan, iginiit ni Mosashi na umalis sila sa bayan at simulan ang kanilang Bushi Band, tulad ng kanilang ipinangako. Gayunpaman, hindi sumasang-ayon si Kejiro, sinabing ang piko ay hindi maaaring maging katana. Nagtalo si Mosashi na ito ang kanyang anyo ng katana, dahil nagsasanay siya gamit ang piko habang natututong mag-ukay. Biglang napalitan ng galit ang ekspresyon ni Kejiro, habang inaakusahan si Mosashi na nagsisinungaling. Sinabi niya na ang kanyang buong buhay ay isang kasinungalingan, kasama ang kanyang ama na nililin lang siya tungkol sa Bushi na mga bayani at ang Oni ay mga halimaw.
Sinubukan ni Musashi na hikayatin siya na huwag sumuko sa kanyang pangarap na maging isang bushi, ngunit tumawa ng mapait si Kejiru, na sinasabing si Musashi mismo ay hindi naniniwala dito. Itinuro niya kung paano sumama si Musashi sa iba pang mga estudyante, sumisigaw tungkol sa kanilang pangarap na maging mga manero. Sinubukan ni Musashi na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit inakusahan siya ni Kejiru bilang isang sinungaling, hindi maipagmalaki na ipahayag ang kanyang pangarap na maging isang bushi sa mga nakapaligid sa kanya. Sa galit, umalis si Musashi na may determinasyon na patunayan na mali si Kejiru. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Kejiru ay nagmula sa kanyang pagnanais na iligtas si Musashi mula sa isang miserableng buhay tulad ng kanyang sarili. Kinagabihan, si Kejiru, kasama ang kanyang espada sa kanyang tabi, ay namumulot ng basura sa paligid ng bayan habang tinitiis ang pangungutya ng mga taga-nayon. Naalala niya ang payo ng kanyang ama na laging bitbitin ang espada bilang simbolo ng pagkakakilanlang mandirigma. Sa kabila ng pangungutya ng mga guro at kaklase, ang mabigat na bigat ng espada ay nagsilbing palaging paalala ng kanyang matigas na pagpapalaki, habang siya ay namumulot upang mabuhay. Determinado na iligtas si Musashi, na itinuturing niyang kapatid, mula sa katulad na kapalaran, tinutulan ni Kejiru ang pagnanais ni Musashi na maging isang manero, na natatakot sa mga paghihirap na dala nito. Ang susunod na araw ay minarkahan ang seremonya ng pagpasok para sa mga mag-aaral sa pagmimina, na nagtitipon sa isang napakalaking gate na may halo-halong emosyon. Habang inaasahan ng ilan na matugunan ang kanilang iginagalang na mga masters, nagpasya si Musashi na harapin ang Oni sa loob. Habang kinukuha ng mga gatekeeper ang kanilang mga ari-arian, kabilang ang mga piko, at pinapasok ang mga ito sa loob, ang mga estudyante ay sinalubong ng isang nakakatakot na tanawin, inaatake at nilalamon ng Oni ang mga tao, na nag-aalis ng anumang mga ideya tungkol sa paraiso. Hindi napigilan, humakbang pasulong si Musashi upang harapin ang Oni, na pagtanto lamang nawala sa kanya ang kanyang piko. Galit sa kanyang pagsuway, ang Oni ay nagbagong anyo sa isang malahalimaw na nilalang. Nang makita ang isang kalapit na piko, sinubukan ni Musashi na hampasin ito ngunit natapon ito pabalik at malubhang nasugatan. Sa kabila ng mga pakiusap ng mga kapwa mag-aaral na magsumite, nananatiling matatag si Musashi, na iginiit na ang pagtalo sa Oni ay tungkulin ng bushi, at naghahanda na harapin sila muli. Isang estudyante ang nagprotesta, pinaalalahanan si Musashi na sila ay mga manero. Nagdadalawang isip si Musashi, nagtatanong kung bakit mali ang pagkakilala niya sa kanyang tunay na pangarap. Ang sandaling ito ng pagdududa ay nagpapahintulot sa Oni na hampasin siya. Gayunpaman, nagpatuloy si Musashi sa kanyang pagsisikap na gumanti. Sa gitna ng kanyang pakikibaka, napagtanto niyang nilinlang niya ang kanyang sarili upang maiwasan ang pagtanggi ng lipunan, at nawala sa paningin ang kanyang tunay na mga mithiin. Kinuha siya ng Oni, at isang opisyal ang nagpahayag na tinutupad ni Musashi ang kanyang pangarap bilang isang manero. Ngunit mariing idineklara ni Musashi ang kanyang pangarap na maging isang bushi. Nag-uudyok ito sa galit ng opisyal, na nag-utos na tapusin si Musashi. Nang ang Oni ay nakahanda na sa paghampas, dumating si Kejiru sakay ng isang espesyal na motorsiklo na kilala bilang isang Kito Mount, sinakta ng Oni at iniligtas si Musashi, na nagpagulat sa lahat ng naruroon. Ibinigay niya kay Musashi ang kanyang piko, at isang tala matapos mapagtanto na hindi nagsisinungaling si Musashi tungkol sa pagsasanay sa kanyang espada habang nagtatrabaho bilang isang manero. Ang opisyal ay sumigaw na ang pagkakaroon ng Kito Mount ay isang malaking kasalanan, at ipinag-uutod sila na tapusin. Bumangon muli ang Oni na natamon. Sa wakas ay sumang-ayon si Kejiru sa kanyang ama na ang Oni ay talagang mga halimaw. Habang lumalapit ang Oni para isagawa ang utos, nakikita ito ni Musashi bilang isang pagkakataon upang patunayan ang kanyang sarili kay Kejiru. Idinikit niya ang kanyang palakol sa lupa sa likuran niya, gamit ito bilang kanyang kaluban. Habang nag-aalala si Kejiru sa kanyang paninindigan, napansin niyang isa ito sa mga diskarte ni Musashi. Si Musashi ay tumalon sa hangin, binunot ang kanyang piko at hinampes ang halimaw sa kalahati, na nagpabigla sa lahat. Habang mas maraming Oni ang nagbabago at naghahanda na lumaban, sinabi ni Musashi kay Kejiru na hindi niya siya hiniling na sumama dahil natatakot siya, ngunit sinabing ang pagkapanalo ng wala si Kejiru ay magiging malungkot. Sinimulan nilang labanan ng Oni ng magkasama, naaalala ang kanilang pagsasanay ng magkasama. Pagkatapos ay iniunat ni Musashi ang kanyang kamay, hinihiling si Kejiru na lumaban sa tabi niya.
Na-touch si Kejiro at pumayag na maging partner ni Mosashi. Biglang bumaba ang isang matangkad na pulang ilaw, at ang mga opisyal ay sumasamba bilang ang isang Kishin, isang Oni Lord, ay nagpakita. Sina Mosashi at Kejiro ay sumakay sa motorsiklo patungo sa Kishin na bumaba mula sa langit, pinaslang ang Oni sa daan at iniligtas ang mga Manero. Nasa sabik si Mosashi, feeling na matutupad na nila ang kanilang childhood dreams na simulan ang kanilang Bushi Band. Ngunit si Kejiro ay hindi kasing sigla nito. Habang papalapit sila sa Kishin, nakakita sila ng malaking pulang ibon, ngunit laking gulat nila nang ang Kishin ay naging isang malaking pulang halimaw. Natulala sina Mosashi at Kejiro sa laki nito. Sinubukan ng Kishin na apakan sila, at mabilis silang lumayo. Ngunit hindi sila masyadong nakakalayo bago winasak ng Kishin ang lupa, dahilan para mahulog ang kanilang motorsiklo. Nag-transform ang Kishin sa 6 na armadong halimaw, na inihayag ang tunay na anyo nito sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon. Nasaktan ngunit nakatayo, hinimok ni Kejiro si Mosashi na tumakas ngunit nananatiling walang malay si Mosashi. Gulat, natagpuan ni Kejiro ang kanyang sarili na nakaharap sa nagbabadyang Kishin. Sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit kinuha ng Kishin ang kanyang espada upang kainin ito. Nagising si Mosashi at nasaksihan ang pag-indayog ni Kishin kay Kejiro, habang mahigpit niyang hawak ang espada. Si Kejiro ay kinaladkad sa lupa ng Kishin, at naalala niya ang kanyang nakaraang paghamak sa espada. Bagamat saglit na nabitawan ito, mabilis na binawi ni Kejiro ang espada. Gayunpaman, sa kalaunan ay kinuha ng Kishin ang espada at nilamon ito. Frustrated, naalala ni Kejiro ang mga turo ng kanyang ama tungkol sa kahalagahan ng espada sa pagmamataas ng isang bushi, at pakiramdam niya ay nabigo siyang protektahan ito. Sa gulat ni Kejiro, tumakbo si Mosashi patungo sa Kishin upang kunin ang espada, tumalon dito at umakyat sa tiyan nito dahil hindi niya kayang hayaan na kunin ito ng Kishin. Hinindayog ni Mosashi ang kanyang piko at inatake ang tiyan, dahilan upang mapasigaw ang Kishin sa sakit. Patuloy siyang umaatake, sinusubukang basagin ang tiyan. Sinubukan siya ng Kishin na durugan, ngunit naiwasan ni Mosashi ang mga pag-atake. Ang Kishin ay hindi namamalayang nakakatulong sa pagdurog ng sarili nitong tiyan. Sa isang huling atake, binasag ni Mosashi ang tiyan, na naging sanhi ng pagbagsak ng Kishin sa lupa at pagkahulog ni Mosashi sa likido ng tiyan. Nagmamadaling pumunta si Kejiro sa Kishin, iniisip na wala na si Mosashi, ngunit nagulat siya nang lumabas si Mosashi mula sa tiyan, hindi nasaktan at hawak ang espada. Ibinalik ito ni Mosashi, at nagpasalamat si Kejiro sa kanya, halos maluha-luha. Biglang, ang mga opisyal ay nagulat na ang isang Bushi Band Fortress ay papalapit, kaya sina Mosashi at Kejiro ay umakyat sa isang tore upang makita ito ng mas mahusay. Nakikita nila ang isang napakalaking kuta na gumagalaw patungo sa quarry ngunit naharang ng isang hadlang. Mula sa kuta, maraming bushi na nakasakay sa mga motorsiklo ang lumipad palabas, bumasag sa hadlang at patungo sa Kishin, handang tapusin ito. Ang Bushi Band na ito ay ang Takeya Clan. Namangha sina Mosashi at Kejiro sa tanawin ng Bushi Band, na nanunood habang lumilipad ang mga mandirigma gamit ang kanilang mga espada patungo sa Kishin. Lumapit sa kanila ang pinuno ng Bushi Band na ito, si Captain Nayotara, na nagsasabing hindi dapat nasa malapit ang mga bata ito at dapat nilang linisin ang lugar. Ipinagtanggol ni Mosashi na hindi sila mga bata kundi isang bushi, at ipinagmamalaki niya ang paghiwa sa tiyan ng Kishin. Gayunpaman, tumawa si Nayotara, na nagsasabi na ang pagwasak lamang ng tiyan ay hindi sapat upang talunin ang Kishin, na itinuturo ang mabilis na pag-regenerate nito. Nabigla si Mosashi sa revelasyon na ito. Sinabi ni Nayotara kay Mosashi na haharapin nila ang natitira, at inutusan ang paglikas ng mga Manero habang naghahanda sila sa pagpapabagsak sa Demon Lord. Nagsimulang magpaputok ang Kishin, at nabigla si Kejiro, na nagmumungkahi na umatras sila ayon sa utos, ngunit tumanggi si Mosashi, pakiramdam na ito ang kanilang unang gawain. Si Mosashi ay nagalit, at naghanda upang labanan ang Kishin sa kabila ng mga babala ni Kejiro tungkol sa panganib. Iginiit ni Mosashi na matutupad ang pangarap ng kanilang pagkabata, kahit na nanganganib ang kanyang kaligtasan. Si Mosashi ay sumusugod sa Kishin habang tinitimbang ni Kejiro ang kanyang mga pagpipilian. Nagpasya siyang sundan ang pangunguna ni Mosashi at nagmamadaling pumasok. Tumalon si Mosashi at inatake ang tiyan ng Kishin, nabasag ito ngunit nabigla ito nang muli itong bumangon.
Biglang nakita ni Musashi ang kanyang sarili na nakabalot sa isang kumikinang na laso, hinayla palayo sa Kishan patungo sa kampo ng Takea clan. Sinabi niya na kailangan siyang palayain, na sinasabi sa lahat na ang Kishan ang kanyang unang trabaho. Tinanong siya ni Nayotara kung bakit sabik na sabik siyang talunin ang Kishan, at sumagot si Musashi na pangarap niya ito, at handa niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para dito. Sinabi sa kanya ni Nayotara na siya ay masyadong walang karanasan, at hindi naiintindihan kung gaano kadelikado ang labanan ng isang Kishan. Ipinakita niya sa kanya kung paano kinailangan ang buong band na hawakan ang isa lamang sa mga binti ng Kishan, ngunit naniniwala si Musashi na pagsisisihan niya ito magpakailanman kung hindi niya susubukan. Nakalaya siya mula sa laso at sumusugod sa Kishan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya pinigilan ni Nayotara. Tinawag niya siyang isang tunay na bushi para sa pagiging handa na ipagsapalaran ang kanyang buhay upang patunayan ang kanyang punto. Naghanda si Musashi sa pag-atake, at nagpa siya si Kejiro na sumama sa kanya, naghahanap ng pinakamahusay na paraan upang talunin ang Kishan. Itinaas ni Musashi ang kanyang piko at sinimulang gibain ang lupa, na naging sanhi ng pagkawatak-watak nito. Pagkatapos ay tumalon siya patungo sa Kishan, naaalala ang mga salita ni Nayotara na hindi niya ito matatalo ng mag-isa ngunit pakiramdam na kailangan niyang subukan. Sumigaw si Kejiro sa kanya na ang mahinang bahagi ng Kishan ay ang sungay nito sa pusod. Nagpasalamat si Musashi sa kanya at sinubukang hampasin ang sungay, ngunit nabali ang kanyang piko. Binalaan siya ni Kejiro tungkol sa isang bowl ang apoy mula sa bibig ng Kishan, ngunit pumasok si Nayotara, na kinikilala ang lakas at determinasyon ni Musashi na huwag sumuko. Sinabi ni Nayotara na tatapusin niya ang mga bagay at hiniwa ang sungay ng Kishan sa isang hampas. Nabigo si Musashi na hindi siya nanalo, ngunit sinabi ni Nayotara na ito ay para sa pinakamahusay dahil lahat sila ay lumalaban para sa kanilang mga pangarap. Pareho silang tumalon habang sumasabog ang Kishan. Ang Takea clan ay nagsimulang sumipsip ng kapangyarihan ng Kishan, na nagpatigil kay Musashi. Pagkatapos ay inanunsyo ni Nayotara ang kanilang tagumpay, at magkasama silang nagdiwang. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ni Musashi at Kejiro, habang pinapanood nila ang mga mandirigma na nagdiriwang ng kanilang tagumpay. Napansin ni Kejiro ang isang bagay na pamilyar sa eksena, at naalala ni Musashi ang isang guhit sa isa sa mga scroll ng bushi na minsang ipinakita sa kanila ng ama ni Kejiro. Habang ipinapahayag ng mga Monero ang kanilang pasasalamat sa Takea clan sa pagpapalaya sa kanila, lumuha si Kejiro, na pagtanto na tama ang kanyang ama, ang bushi ang mga tunay na bayani. Lahat sila ay nagtungo sa labas kung saan si Kapitan Nayotara ay naghahatid ng isang talumpati tungkol sa paggamit ng mundong wala ang Oni. Ipinahayag niya na gagawin ng kanyang clan ang pangarap na iyon at humihingi ng suporta ng mga tao, na masaya nilang ibinibigay. Nadismaya pa rin si Musashi tungkol sa pagkawala ng kanyang unang malaking tagumpay. Pinipilit niyang pigilan ang kanyang nararamdaman, ngunit kalaunan ay inilabas niya ang kanyang pagkadismaya. Sa kanyang sorpresive pinuri siya ni Nayotara sa pagsasalita sa kanyang iniisip, at binigyan siya ng isang lilang hiyas bilang isang consolation prize na lahat sila ay natutuwa. Nang maglaon ng gabing iyon, sinuri ni Musashi ang hiyas at napansin ng isang marka na nagpapahiwatig na ito ay pagmamay-ari ng isang opisyal ng Oni. Isinasaalang-alang niya itong itapon ngunit napagtanto niyang mukha itong isang kaleidoscope. Napagtanto niya na ang hiyas ay nagpapahintulot sa kanila na makita ang Oni. Nagpa siya silang basahin ang Bushi Scroll upang matuto ng higit patungkol sa kanilang kasaysayan. Habang nagbabasa sila, natuklasan nila ang tungkulin ng Bushi na talunin ang lahat ng Kishan, ibalik ang mga kayamanan sa lupain, at pag-isahin ang lupain bilang isa, na ang mananakop ay naging hari ng lahat ng lupain. Napagtanto ni Musashi na ito ang pangarap ni Nayotara, at nagpa siya na harapin siya tungkol dito. Nakipagkita si Musashi kay Nayotara, at ipinahayag na nalaman niya ang layunin ni Nayotara na pag-isahin ang mundo sa pamamagitan ng pagkatalo sa Kishan. Pinuri siya ni Nayotara sa pag-uunawa nito, at ipinahayag ang kanyang determinasyon na makamit ito. Gayunpaman, sinabi ni Musashi na ito ay isang imposibleng gawa dahil walang nakakamit nito sa nakalipas na mahigit 100 taon. Gayunpaman, nangako siyang hindi niya hahayaang makamit ito ni Nayotara. Ipinahayag ni Musashi na bubuo siya ng sarili niyang Bushi band at talunin ang lahat ng Kishan. Ngumiti si Nayotara at hinihikayat siyang subukan ito.
Sina Musashi at Kejiro ay umalis mula sa kanilang bayan, upang tuklasin ang iba pang bahagi ng bansa at ituloy ang kanilang pangarap. Sina Musashi at Kejiro ay gumawa ng kasunduan na huwag makipagtalo sa kanilang pakikipagsapalaran, ngunit kapag ang kanilang pagkain ay ubos na, nagsimula silang magtalo. Ipinagmamalaki ni Kejiro na mas magaling siyang mabuhay at maraming isda ang hinuhuli para patunayan ito. Sinubukan ni Musashi na gawin ang parehong bagay sa kabilang panig ng ilog, ngunit napagtanto na hindi sila dapat nag-aaway. Nagmamadali siyang bumalik para humingi ng paumanhin kay Kejiro, ngunit nakita niyang nakahandusay ito sa lupa. Lumapit si Musashi kay Kejiro, na sinubukang ipaliwanag na inatake siya ng isang babae. Bago pa makapag-react si Musashi, tumalon na ang dalaga sa kanya, pinatumba siya. Ang kanyang pangalan ay Sagami, at nahuli niya silang dalawa, dinala sila sa kuta ng kanyang angkan, kung saan sila nakakulong. Nang maglaon, ang pinuno ng angkan, si Lord Henry, ay pinagalitan si Sagami dahil sa hindi niya ginagawa ang kanyang trabaho na hulihin ang bihasang bushi, at hikayatin silang sumali sa kanilang koponan. Binalaan niya siya na kapag nangyari ang susunod na pag-atake sa Oni, lahat kahit mga bata at matatanda, ay tatawagan para lumaban. Nakipagtalo si Sagami na hindi patas na ipadala ang mahihinas sa labanan, ngunit walang pakialam si Lord Henry. Punong-puno ng luha ang mga mata ni Sagami habang sinusubukan niyang tumayo sa harap niya, ngunit natatakot siya sa kanya. Pinuntahan ni Sagami si Musashi at Kejiro tungkol sa kanilang motorsiklo, ngunit napansin nilang umiiyak siya. Tinanong nila siya kung ano ang mali, at sinabi ni Sagami sa kanila na isang kawan ng Code Oni ang darating sa kanilang kastilyo, at natatakot siyang may masamang mangyari sa mga tao. Nakita ni Musashi kung gaano siya kalungkot, at hinihikayat siya na magsalita tungkol sa kanyang nararamdaman. Inamin ni Sagami na natatakot siyang sabihing ayaw niyang mag-away ang mga taong bayan. Bagamat alam niyang tama siya, natatakot siyang tumayo kay Lord Henry. Habang papalapit ang kawan ng Code Oni, na nagdudulot ng kaguluhan sa daan, nagtagumpay sina Kejiro at Musashi na lumabas sa kanilang selda. Si Kejiro, gamit ang kanyang mga kasanayan sa pangingisda, ay kinuha ang susi mula sa pader. Nahanap nila ang kanilang motorsiklo ngunit kailangan pa ring kunin ang kanilang mga armas. Sa liwanag ng umaga, nakikita nilang malinaw na patungo sa kuta ang kawan ng Code Oni. Samantala, tinipon ni Lord Henry ang lahat upang talakayin ang kanyang plano ng pagpapakilos sa buong angkan laban sa kawan ng demonyo, na tinitiyak ang kanilang tagumpay. Ngunit ang mga taga-nayon, nang marinig na dapat silang pumunta sa labanan, ay agad na tumutol. Sila ay walang karanasan sa pakikipaglaban, na ginugol ang kanilang buhay sa pag-aalaga sa mga sakahan. Sa kabila ng kanilang mga protesta, iginiit ni Lord Henry na dapat nilang tangkilikin ang digmaan, na nakakatakot sa mga tao. Kapag sinubukan nilang tumakas, hinaharangan ng mga sundalo ang kanilang dinadaanan. Biglang, isang smoke bomb ang itinapon, na lumilikha ng kalituhan. Nakita ni Lord Henry si Sagami at nagalit. Nakipagtalo si Sagami laban sa kanyang plano, naniniwala na ang pagprotekta sa mga tao ay dapat mauna. Hinala ni Lord Henry na may itinatago siya, naghahanap ng panibagong pag-atake. Nag-aalala si Sagami na hindi gagana ang kanyang distraction hanggang sina Musashi at Kejiro, gamit ang usok bilang takip, ay pinatumba ang mga sundalo. Nagpasalamat si Sagami sa kanila at nagpas siyang harapin si Lord Henry mismo. Hinatake niya siya, napagpasyahan na protektahan ang lahat sa parehong paraan na gagawin ng kanyang kapatid na babae. Ngunit si Lord Henry, nakilala siya ng husto, ay nanag sa kanya, na tinatawag siyang walang silbi. Habang naghahanda siyang hampasin siya, tinutulan siya ni Sagami sa pamamagitan ng pagspit sa kanyang mukha, na ayaw nang makinig sa kanyang mga utos. Siya ay nanunumpa na lalaban, tinitipon ang mga taga-nayo na tumayo kasama niya. Humugot ng lakas mula sa kanilang pagkakaisa, sinusugod niya si Henry, at iniiwasan ang mga pag-atake nito. Napagtanto ni Sagami na ang kanyang takot sa kanya ay nagmumula sa kanyang takot na mag-isa, ngunit ngayon, kasama ang mga taga-nayon, mas malakas ang kanyang pakiramdam. Inilabas niya ang kapangyarihan ng kanyang sandata, handang protektahan ang lahat at panatilihing magkasama ang kanilang bagong nahanap na pamilya. Si Lord Henry, na nakaramdam ng takot, ay nagbabala sa mga tao na parurusahan niya ang sinumang magtangkang umalis, ngunit tiniyak ni Sagami na hindi ito ang katapusan. Kahit na mabuhay sila ngayon, magdurusa pa rin sila sa ilalim ng kanyang pamamahala, kaya dapat nilang panindagan ang kanilang sarili.
Tinawag siya ni Lord Henry na mahina at pinaulanan siya ng mga palaso, ngunit hinarangga niya ang mga ito, ipinahayag na kahit hindi siya malakas, hindi na siya matatakot. Itinali niya siya gamit ang kanyang berdeng lubad at pagkatapos ay hinampad siya sa lupa. Nang makitang natalo si Lord Henry, sa wakas ay tumakbo ang mga tao patungo sa kaligtasan mula sa kawan ng demonyo. Ligtas ang lahat maliban kay Sagami, na nananatili sa kuta na pinananatiling bilanggo si Henry. Papalapit na ang kawan ng demonyo, at tinawag siya ng lahat upang makatakas, ngunit nanatili siya doon dahil hindi siya makakarating sa oras. Kahit na natatakot, tinanggap niya ang kanyang kapalaran, na nakahanap ng kapayapaan sa pag-alam na pinrotektahan niya ang lahat tulad ng gagawin ng kanyang kapatid na babae. Ngunit bago siya madurog, sina Musashi at Kejiru ay sumakay sa kanilang motorsiklo, inabot siya upang hawakan ang kanyang mga kamay, iniligtas siya at si Henry. Pinupuri siya ni Musashi, na sinasabing siya ay talagang matapang, na nagdudulot ng ngiti sa kanyang mukha. Hinanyayahan ni Musashi si Sagami na sumali sa kanilang grupo, at ang tatlo ay tumungo sa susunod na lugar. Si Musashi, gamit ang lilang hiyas, ay naramdaman ng isang asol na kisyon sa unahan na dapat nilang tapusin. Sa isang panaginip, naalala ni Musashi ang isang insidente noong bata pa siya kung saan binato niya ng bato ang ama ni Kejiru. Pagkagising, nakita ni Musashi ang isang oni na ngumunguya sa espada ni Kejiru. Hinahabol niya ito, gamit ang kanyang tungkod mula sa kanyang sirang piko para salakayin ang sungay nito, ngunit nabali ito. Hindi napigilan, tumalon si Musashi sa oni at patuloy na umaatake sa kabila ng paulit-ulit na pagsira ng kanyang kamoy na sandata. Dahil sa inis, itinapon siya ng oni. Pagkatapos ay nakita ni Musashi ang isang lalaking nakabalabal na nagngangalang Shino, na nakatayo sa isang larangan ng mga espada, bumubulong sa kanila. Nakaramdam ng matinding pakiramdam kapag tinitigan siya ni Shino, tinanggap ni Musashi ang isang espada mula sa kanya, naramdaman ang pagdagsa ng enerhiya na dumaloy sa kanya, na humahantong sa mga itim na kristal na umusbong mula sa kanyang katawan. Sa bagong natuklasang kontrol sa aura ng espada, hiniwa ni Musashi ang sungay ng demonyo, na iniligtas ang espada ni Kejiru. Dahil sa pagkamangha, nagtanong si Shino kung ito ang unang pagkakataon ni Musashi na gumamit ng Kito Sword, na kinumpirma ni Musashi. Sa kabila ng pakiramdam ng tagumpay, ang espada ay biglang nabasag. Nagulat ngunit walang pakialam, ipinahiwatig ni Shino na si Musashi ang Chosen One ngunit nananatiling hindi sigurado. Biglang, tinawag ng isang babae si Shino bilang master, na nagpapahayag ng inis sa kanyang pagkahumaling sa Kito Blades. Umalis sila, naiwan si Musashi na naguguluhan. Nang tanungin niya ang kanilang mga pangalan, sinabi lang ni Shino na sila ay mga asong inupahan. Habang sinisimulan ni Musashi na isalaysay ang mga pangyayari kina Kejiru at Sagami, napagtanto niya na ang larangan ng mga espada ay naglaho. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay sakay sa motor ni Kejiru, at inakusahan ni Sagami si Musashi na nananaginip, ngunit iginiit niyang hindi panaginip iyon at ang Kito Sword na hawak niya ay napakasurel, kaya hindi na siya makapaghintay na subukan itong muli. Nagtataka, tinanong ni Kejiru kung ano ang Kito Sword, ngunit hindi nakasagot si Musashi. Pagkatapos ay ipinakita sa kanila ni Sagami ang kanyang sandata, na sinasabing isa ito at ipinapaliwanag na ito ang tanging bagay na makakasira sa sungay ng isang oni. Nagkomento si Kejiru na maaaring bihira itong mahanap dahil kakaiba ang mga ito, ngunit ginulat sila ni Sagami sa pagsasabing makakabili sila ng isa. Dumating sila sa isang lugar na may maraming bushi na kuta, na naging maliit na pansamantalang bayan ng pamilihan. Ipinaliwanag ni Sagami na kapag malapit ang Kito, maraming makapal na bandang magtitipon, kaya may mga mangangalakal na pumupunta sa kung saan sila nagtitipon at nagbebenta ng mga kutsilyo ng Kito, mga supply ng pagkain, at iba pang pangangailangan para sa mga bushi. Sinabi ni Musashi na kailangan para sa kanilang onihan ay ang Kito Sword, nasa sabik na bumili ng isa. Sinamahan siya ni Sagami upang maghanap ng isa, iniwan si Kejiru, na sinubukang ituro na wala silang pera upang bumili ng isa. Ang grupo ay natitasid sa isang Kito Blade Auction kung saan ang auctioneer ay nag-anunsyo ng 25 master-crafted na mga blades para makuha. Namangha si Musashi sa mga espada ngunit nabigla siya sa pagpipilian. Pinayuhan siya ni Mika, ang headsmith na piliin ang isa na sa tingin niya ay kaakit-akit. Ipinaliwanag niya ang espesyal na ugnayan sa pagitan ng mga bushes at kanilang mga espada, ay minarkahan ang pagpili bilang isang makabuluhang seremonya ng pagpasa sa bushihod.
Habang nagbubukas ang kaganapan, hinahanap ng lahat ang kanilang perpektong espada. Si Musashi ay nabighani ng isang nagninangas na pulang talim, habang si Kejiro ay pumili ng isang hindi napapansin. Pinagmamasdan ni Mika ang kanilang mga pagpipilian ng may pagsang-ayon, na ginagabayan silang hawakan ang mga hawakan ng mga espada. Nang hawakan ni Musashi at Kejiro ang kanilang mga piniling espada, isang kakaibang phenomenon ang nangyari. Nagsisimula silang lumiwanag. Inihayag ni Mika na ito ang pagsubok ng espada, kung saan pinipili nito ang nararapat na may-ari nito. Si Kejiro, na nararamdamang bumibilis ang kanyang pulso, ay dumaranas ng malalim na karanasan habang kinakaharap niya ang mga alaala at hamon. Sa kalaunan, ang espada ay kumikinang na asul, at ang ethereal na mga pakpak ng bato ay lumabas mula sa kanyang katawan, na nagpapahiwatig ng pagkumpleto nito. Binati siya ni Sagami, at naramdaman ni Kejiro ang isang malakas na koneksyon sa kanyang bagong espada. Habang ang iba ay pumasa ng maayos sa kanilang mga pagsubok, si Kejiro ay interesado sa kumikinang na mga kulay. Ipinaliwanag ni Mika na kinakatawan nila ang kakanyahan ng kaluluwa. Ipinaliwanag ni Mika na mayroong 5 kulay, at ang bawat kulay ay may iba't ibang kapangyarihan. Tinanong ni Kejiro kung bihira ang asul na kulay na ito, ngunit sinabi ni Mika na ang asul na kulay ay normal, at halos lahat ay mayroon nito. Gayunpaman, ang isang bushi band ay dapat na binubuo ng mga gumagamit ng dilaw, pula, berde, puti, at ang isang pulang kulay ay magiging maganda para sa kanilang koponan. Naghintay sila upang makita ang kulay ni Musashi, at sa panahon ng pagsubok sa espada naging malungkot ang karanasan ni Musashi, habang inaalala niya ang kalunod-lunos na sandali ng pag-uusig at pagkasawi ng ama ni Kejiro. Nalilito sa hindi inaasahang pagliko, nakatagpo siya ng kakaibang itim na bola na umuusbong mula sa isang malaking mata, na nagiging isang babae. Sa kabila ng pakiramdam ng pagiging pamilyar, hindi niya marinig ang mga salita nito, tanging init ang nararamdaman mula sa yakap nito. Gayunpaman, ang babae ay naging isang malaking lalaki, dinurog ang mga braso ni Musashi at ipinahayag na hindi niya ito kailangan. Sa paglabas ng mga itim na kumikinang na bato mula sa katawan ni Musashi, malungkot na idineklara ni Mika na pinabayaan siya. Naglaho ang mga bato, at huminto si Musashi sa pagkinang, ibinaba ang espada. Nagmamadaling lumapit sa kanya, sina Kejiro at Sagami ay nagtanong tungkol sa kanyang kapakanan, at kahit na iginiit niyang ayos lang siya, nagpasya siyang sumubok ng isa pang espada, umaasa na ang unang pagtanggi ay isang pagkakamali. Sa kabila ng pagtatangka ng 6 pang espada, walang tumanggap sa kanya. Nananatiling determinado si Musashi na patuloy na sumubok, ngunit ipinahayag ni Mika na hindi niya magagamit ang Kito Blades dahil itim ang kanyang kaluluwa, na humahantong sa pagtanggi. Nasaraan ng loob, tinanong ni Musashi kung kaya niyang magbago sa pamamagitan ng pagsusumikap, ngunit naghatid si Mika ng isang mapangwasak na katotohanan, hindi niya mababago ang kulay ng kanyang kaluluwa. Pinayuhan niya itong talikuran ang kanyang pangarap na maging isang bushi. Umupo si Musashi, napagtanto na ang kanyang pangarap na maging isang bushi ay hindi matutupad. Ang mga alaala ng kapwa bushi na nagmumungkahi ng pagsasaka bilang alternatibong landas ng buhay ay bumabaha sa kanyang isipan. Habang papalapit sina Kejiro at Sagami upang mag-alok ng keiganhawahan, nagpakita ang isang kawan ng Oni, na nagpapahayag ng pagdating ng isang Kishan sa tuktok. Sa kabila ng kanyang unang pagpupursige na lumaban, ang takot ni Musashi ay nagpabalisa sa kanya habang naaalala niya ang kanyang kawalan ng kakayahan na gumamit ng isang Kito Blade. Sa isang sandali ng panganib, pumasok si Kejiro, iniligtas si Musashi mula sa pag-atake ng isang Oni. Gamit ang kanyang kumikinang na espada na binibigyang kapangyarihan ng kanyang talim, matapang na hinarap ni Kejiro ang mga Oni, walang kahirap-hirap na tinalo ang mga ito at iniligtas ang mga taga-nayon sa proseso. Habang patuloy na nagtagumpay si Kejiro laban sa Oni, nagmamasid si Musashi mula sa gilid na nasaksihan ang paghanga at pasasalamat ng mga taga-nayon. Bagamat natutuwa siyang makita ang ngiti ni Kejiro, bumalot sa kanya ang isang pakiramdam ng kalungkutan nang mapagtanto niya ang kanyang kumukupas na pangarap na sumali sa maraming bushi band, na tuluyang nagbitiw sa gilid bilang isang tagamasid. Ang lahat ng bushi ay hinihiling na magtungo sa tuktok ng bundok upang talunin ang Kishan. Dahil hindi makakapunta si Musashi, nagsabi na lang siya kay Kejiro at Sagami ng good luck, at hindi nakikipagtalo sa kanya si Kejiro. Si Musashi ay naiwang mag-isa, masama ang loob na hindi siya pinili ng anumang espada. Iniisip niya kung ano ang maaari niyang gawin upang makakuha ng Kito Blade.
Maya-maya lang, nagpakita si Shino. Sinabi niya kay Musashi na nakita niya ang lahat. Tinanong ni Musashi kung naparito siya upang kutsain siya, ngunit sinabi ni Shino na hindi, na nagpapakitang mayroon siyang mga itim na kristal tulad ni Musashi, at hiniling sa kanya na sumali sa kanyang koponan. Laking gulat ni Musashi na si Shino ay katulad niya. Mabilis niyang tinanong si Shino kung paano lalakas. Sinabi ni Shino na kailangan lang tanggapin ni Musashi ang itim na kristal, saka lang siya lalakas. Tinanong ni Musashi kung gaano kalakas. Ipinakita ni Shino ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagputol ng lupa sa isang parisukat na lumikha ng isang malaking butas. Ibinato niya ang isang talem kay Musashi at sinabing dapat kunin muli ni Musashi ang pagsubok sa espada, at maaari siyang maging ultimate Kito Blade sa halip na gumamit lamang ng isa. Sinabi ni Musashi na gusto niyang gumamit ng Kito Blade, hindi maging isa, dahil gusto niyang lumaban kasama ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay nagbanta si Shino na gagamitin ang mga kaibigan ni Musashi bilang material para sa kanyang espada, at planong harapin sila sa tuktok ng bundok. Sinubukan siyang pigilan ni Musashi, ngunit itinulak siya ni Shino sa hukay na kakagawa lang niya kanina, pagkatapos ay ibinato sa kanya ang isang Kito Blade, umaasa na magagamit ito ni Musashi ng maayos. Malalim talaga ang hukay. Sinubukan ni Musashi na pigilan ang kanyang pagkahulog sa pamamagitan ng paghawak sa dingding gamit ang kanyang mga daliri, ngunit hindi niya magawa. Napansin niya ang Kito Blade at mabilis na hinawakan ito, pagkatapos ay idinikit ito sa dingding, na pinipigilan siyang mahulog sa lobe sa ibaba. Pero dahil bago ito, ang paghawak dito ay nagpapalabas ng mga itim na kristal mula sa kanyang katawan. Gusto niyang bumitaw pero hindi niya magawa. Ang assistant ni Shino, si Nanami, ay nagmamasid mula sa itaas. Sinabi niya na may dalawang pagpipilian si Musashi, bumitaw at mahulog sa lava or kumapit at maging isang itim na bato. Alinmang paraan, ang lahat ay humahantong sa kapahamakan ni Musashi. Ang katawan ni Musashi ay nagsimulang makaramdam ng panghihina, ngunit iniuntog niya ang kanyang ulo sa dingding upang manatiling gising. Inaakala niyang magagamit niya ang mga itim na kristal bilang mga kuko sa pag-akyat, ngunit kapag sinubukan niyang umakyat, narinig niya ang boses ng babae na nagsasabing hindi siya nito papayagan at sinabihan siyang magtago. Ang kanyang katawan ay agad na natatakpan ng mga itim na kristal, at nahulog siya sa lawa ng lava ngunit protektado ng mga kristal. Sa kanyang subconscious mind, ang Diyosa na nakita ni Musashi sa kanyang sword trial ay pinayuhan siya na manatili para sa kanyang sariling kaligtasan, ngunit tumanggi si Musashi, na binanggit ang pangangailangan ng kanyang kaibigan para sa kanya. Ang Diyosa, na ngayon ay napakalaki, ay hinawakan ang kanyang kamay, nagbabala na ang pagbabalik ay magpapabigat lamang sa kanyang mga kaibigan. Nag-trigger siya ng isang flashback sa malungkot na nakaraan ni Musashi, na minarkahan ng pagkawala ng kanyang mga magulang at pagpapahirap mula sa mga kamag-anak. Feeling invisible, nagdasal si Musashi na kilalanin siya hanggang sa hinimok siya ng isang babae na batuhin ang ama ni Kejiro para matanggap. Dahil sa desperasyon, sumunod siya, na agad na pinagsisihan ang kanyang mga ginawa. Ipinaliwanag ng Diyosa na itinapon ni Musashi ang bato upang takasan ang kalungkutan, na inihayag ang kanyang pagnanais na maging isang mandirigma na nagmula sa pagnanais na makasama. Kaya, itinuring niyang hindi siya karapat-dapat na humawak ng Kito Blade. Si Musashi ay nagsimulang magalit nang ihayag ng Diyosa na kailangan niyang i-trigger ang kanyang mga alaala upang maiwasan ang kanyang pag-alis. Habang sila ay nakaugnay sa katawan at kaluluwa, ang pag-alis ay nangangahulugan ng kanyang paghuli, na iniiwan si Musashi na walang pagpipilian kundi manatili. Samantala, ang mga bushi ay dumating sa bundok ngunit nagpakita si Shino at sinabing pinaslang niya ang Kishin. Tinanong ni Kejiro kung sino siya. Tumalon si Shino at mahinahong naglakad papunta kay Kejiro, hindi pinapansin ng bushi na nagtatanong sa kanya. Agad siyang napapaligiran ng 5 bushi dahil gusto nilang malaman kung ano ang ginawa niya sa Kishin. Binunot ni Shino ang kanyang espada at pinaslang ang 5 mandirigma gamit ang isang pag-atake, na ikinagulat ng lahat. Ipinahayag niya na naroon siya para sa kanilang Kito Blade, at lahat sila ay kailangang masawi para makuha niya ito. Nagiging malinaw na siya ay isang sword hunter na nagnanakaw ng Kito Blade sa pamamagitan ng pagwawakas sa mga may-ari nito. Naghahanda ang lahat ng bushi na labanan siya, ngunit si Shino, gamit ang kanyang espada, ay hinampas ang lupa, pinutol ito, na nag-iwan ng maraming nasugatan. Habang natatalo ang mga bushi, tinanong ni Sagami si Kejiro kung ano ang dapat nilang gawin.
Lumingon si Shino kay Kejiro. Ibinunyag niya na si Musashi ay naging materyal na para sa paggawa ng Keto Blade at malapit na siyang samahan ni Kejiro. Nakakatakot ito kay Kejiro, na natatakot na nasawi na si Musashi. Buhay pa si Musashi, ngunit nakakulong sa ilalim ng lava lake, natatakpan ng itim na kristal at hindi makagalaw. Muli, ginagawa ng Diyos ang babae ang lahat ng ito upang hindi siya masawi at malayo sa digmaan sa itaas. Ngunit pagkatapos, isang berdeng kristal na laso ang bumaba sa lava, bumabalot sa kanya, at hinayla siya pataas sa ibabaw. Nagkamalay si Musashi habang ang lahat ng itim na kristal ay nahuhulog sa kanya. Ibinunyag ni Nanami na nagkamali siya, sa balak na bunutin siya pagkatapos niyang maging isang itim na bato upang makuha ang Diyosa sa kanya. Nagpasalamat si Musashi kay Nanami sa kanyang hindi sinasadyang tulong, at nagmamadaling pumunta sa kinaroroonan ng kanyang mga kaibigan, umaasang mailigtas sila. Sinimulan niyang maalala ang mga salita ng Diyosa na ang pagiging isang mandirigma ay isang dahilan upang hindi madama na nag-iisa, ngunit alam ni Musashi na siya ay mali. Sa isang mabilis na pagbabalik tanaw, nang purihin si Musashi sa paghagis ng bato, pinagsisihan niya ang kanyang mga aksyon at hinihiling na mawala siya. Ngunit sa gabing iyon, pumunta siya sa bahay ng ama ni Kejiro para humingi ng tawad, at hindi siya pinapagalitan ng ama ni Kejiro. Inaanyayahan lang niya ito. Humingi ng tawad at umiyak si Musashi, ngunit inaliw siya ng ama ni Kejiro, naiintindihan kung bakit ginawa ito ni Musashi. Masama pa rin ang pakiramdam ni Musashi, ngunit sinabi ng ama ni Kejiro kay Musashi na nagpapasalamat siya sa kanyang pagiging kaibigan ni Kejiro. Sinabi niya na si Musashi ang nagligtas sa kanilang dalawa, at si Musashi ay dapat magpatuloy sa buhay at hindi kailanman makaramdam ng kawalan. Hinalok niya si Musashi na sumali sa kanilang pamilya, at lumipat si Musashi kasama ang ama ni Kejiro, na naging kanyang adoptive father. Itinuro niya kina Kejiro at Musashi ang mga paraan ng bushi, at palaging nagpapasalamat si Musashi para doon. Samantala, hinahabol ni Shino si Kejiro, tinatapos ang anumang bushi sa kanyang daan. Sa wakas ay nahuli ni Shino si Kejiro, binuhat siya sa baba, at tatapusin na sana si Kejiro ngunit huminto. Nagtataka si Kejiro kung bakit at nakitang dumating si Musashi. Napansin ni Shino na kawili-wili ang estado ni Musashi. Si Musashi ay sumanib sa kalahati ng batong itim, ibig sabihin ay hindi siya hinatulan ng Diyosa. Hahatulan niya si Musashi kung tatapusin siya, at sabik siyang malaman kung ano ang magiging hatol. Ang trio ay naghahanda upang labanan si Shino, ngunit si Nanami ay humakbang pasulong, sinasabing lalaban na nila siya. Ang staff sa kanyang kamay ay nahati sa 7 piraso, bawat isa ay bumubuo ng isang berdeng talem, na ikinagulat ng 3 na iyon ang kanyang Keto Blade. Naglulunsad siya ng mga pag-atake gamit ang lahat ng 7 talem, at unti-unti nilang iniiwasan ang lahat dahil kung umiwas sila ng isa, agad nalilipad ang isa pa. Umatras si Shino, iniwan si Nanami para harapin ang 3. Napansin ni Musashi ang kanyang husay sa pakikipaglaban, ngunit kumbinsido siyang kaya niyang talunin si Nanami. Si Musashi ay naglulunsad sa kanya habang siya ay naghahadyas ng 3 talem sa kanya, ngunit hinaharangan niya ang lahat ng mga pag-atake. Ibinato ni Nanami ang pang-4 na talem sa kanya, at upang kontrahin ito itinusok ni Musashi ang kanyang Keto Blade sa isang bato, ginamit ito bilang scabbard, at inilunsad ang kanyang sarili pasulong, na nagpapahintulot sa kanya na lumipad sa ibabaw ng ika-4 na talem at makalapit kay Nanami. Nagulat siya, ngunit nagawa niyang mag-counterattack na pinalipad pabalik si Musashi. May plano ang 3 na talunin siya. Naiintindihan na ngayon ni Nanami na sinusubukan nilang lumapit sa kanya ng sabay-sabay, ngunit tiwala siya sa kanyang paghagupit ng espada. Gayunpaman, siya ay nalilito habang sina Sugami at Musashi ay tumatakbo sa magkasalungat na direksyon, naiwan si Kejiro sa mga linya sa harap upang makuha ang kanyang atensyon. Sa tingin ni Nanami ay para makatakas ang dalawa pa, kaya hindi niya pinansin si Kejiro at tumuon sa paghuli kay Musashi, naglulunsad ng kanyang mga espada sa kanya, sa pag-aakalang nakuha niya ito. Ngunit ito ang kanilang plano. Nagagawang harangan ni Musashi ang pag-atake dahil ginagamit ni Sugami ang kanyang mga letigo upang hawakan ang mga blades, na nagpapahintulot kay Musashi na putulin ang isang seksyon ng staff na sinisira ang isa sa 7 blades. Nakumbinsi silang mapapabagsak nila siya, ngunit pinutol ni Shino ang laban, sinabing magpapatuloy siya, na tinawag si Nanami na mahinang alyansa at dapat siyang umatras na ginagawa niya. Sinabi ni Shino na hindi kikilos ang Diyosa, kaya mabilis niyang tatapusin ito.
Si Shino ay bumubuo ng isang malaking itim na ring gamit ang kanyang espada, na nagpapakita kapag ang gumagamit ay inilagay ang lahat ng kanilang kapangyarihan sa talem. Nataranta si Sagami, na sinasabing nasa problema sila, dahil hindi pa ginagamit ni Shino ang hakbang na ito, at ngayon ay makikita na nila kung gaano talaga siya kalakas. Itinaas ni Shino ang kanyang espada, na lumilikha ng bugzo ng hangin sa kanila. Naguguluhan si Sagami na walang nangyayari, pero pakiramdam ni Musashi ay parang may paparating. Binabalaan sila ni Kejiro na maging alerto. Biglang, ang lugar ay natatakpan ng isang lilang pader ng liwanag. Ang bawat tao ay nananatiling maingat sa pader, ngunit sinabi ni Shino na iba ang pamamaraan na ito. Biglang bumagsak ang bahagi ng bundok na kanilang kinaroroonan at pagkatapos ay bumabaligtad, na naging sanhi ng pagbagsak nila. Si Musashi, ang kanyang mga kaibigan, at ang iba pang bushi ay napakapit na kumakapit sa kanilang mga espada, ngunit hinampes ni Shino ang cube na naging sanhi ng pagkawala ng kanilang pagkakahawak at nahulog silang lahat. Habang bumabagsak sila, biglang huminto ang oras. Nagpapakita ang Diyosa, na nagpapakita na siya ang nasa likod ng pag-freeze na sandali. Ipinaliwanag niya na si Shino ang kanyang kaaway, at nilalayon niyang nakawin ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagwawakas kay Musashi. Kinuha niya ang kanyang kaluluwa, na nagnanais na iligtas lamang si Musashi sa kanyang natitirang kapangyarihan, ngunit tumanggi si Musashi, iginiit na haharapin ang anumang dumating sa kanyang mga kaibigan sa kanyang tabi. Ipinaliwanag niya na ang kanilang presensya ay nagbibigay sa kanya ng lakas at layunin. Dahil sa kanyang pagiging hindi makasarili, kinilala ng Diyosa ang kanyang pagiging karapat-dapat. Ibinahagi niya ang kanyang natitirang kapangyarihan sa kanya, at pagkatapos ay pansamantalang kinontrol ang kanyang katawan upang ipakita ang paggamit nito. Nagpapatuloy ang oras, at nagpapakita ang mga itim na kristal. Ang lahat ng mga blades ay nagsimulang kuminang, at ang kanilang lakas ng espada ay hinihila sa itim na kristal, hinihila sila pataas. Pati ang sword energy ni Shino at Nanami ay hinahatak. Ibinunyag na mayroong supernatural na kapangyarihan sa lahat ng Kitu Blades na kilala bilang Blade Energy, at mayroon lamang isang itim na bato na umiiral na maaaring tumawag sa kapangyarihan ng lahat ng Kitu Blades, na taglay ng isa lamang, ang Obsidian Goddess. Ang babaeng nasa loob ni Musashi sa lahat ng ito ay ang Obsidian Goddess. Ipinatawag niya ang talem ni Shino at tinawag itong hindi karapat-dapat para sa napakagandang espada, na sinira ang bilog ng espada. Inalis niya ang kapangyarihan nito at ibinalik ang tipak ng bundok sa orihinal nitong lokasyon, na negal iligtas sa lahat. Nagulat si Kejiro sa hitsura ni Musashi, na nagbago upang mapakita ang Diyosa. Lumingon siya para harapin si Shino. Nagulat sina Kejiro at Nanami na ang talem ni Musashi ay may isang bilog na itim na espada. Sinabihan ng Diyosa si Kejiro na panoorin kung paano gumagana ang kanyang kapangyarihan. Humakbang pasulong si Nanami upang salakayin siya, ngunit madaling pinalihis ng Diyosa ang kanyang lakas ng talem na ikinagulat ng lahat. Patuloy ang pag-atake ni Nanami, ngunit ang lahat ng kanyang mga welga ay pinalihis ng Obsidian Goddess. Ipinaliwanag niya kay Kejiro na ang mga may itim na kristal ay maaaring kontrolin ang enerhiya ng talem, ay lapit ito patungo sa kanilang sarili or itaboy ito, at ang kapangyarihang ito ay isang bagay na hindi madaling kontrolin ng sinuman, kaya ang mga nagtataglay nito ay tinawag na Forsaken. Napagtanto ni Kejiro na hindi mapipigilan si Musashi sa gayong mga kapangyarihan. Ipinaalam ng Diyosa kay Kejiro na, nakalulungkot, ang kapangyarihan sa Musashi ay kumukupas. Tinawag ni Shino ang kanyang espada. Inihayag niya na ang kanyang pag-iral ay isang marupok, at siya ay nagpapahinga sa loob ni Musashi. Ang pagbubunyag ng kanyang kapangyarihan sa pisikal na mundo ay naging dahilan upang mabilis itong maglaho, at malapit na siyang makatulog. Mawawala ng obsidian power si Musashi, ngunit ita-target pa rin siya ng kaaway, kaya kakailanganin niya ang tulong ng kanyang kaibigan para sa proteksyon. Sa pagtatanong kung tutulong si Kejiro, malugod na tinatanggap ni Kejiro ang responsibilidad na lumaban kasama niya, at paprotektahan si Musashi dahil hindi niya hahayaang mapahamak si Musashi. Pinasalamatan ng Diyosa si Kejiro, tinapik ang kanyang noo, pagkatapos ay tumutok sa pagharap kay Shino. Si Shino ay labis na nasasabik na makita ang kanyang tunay na anyo kaya niyaya niya itong sumama sa kanya, sinabing kaya niya itong pasayahin. Tumanggi siya, sinabing tatapusin niya si Shino bago siya bumalik sa kanyang pagkakatulog, kaya kakailanganin niya ang kapangyarihan ng Bushi.
Gamit ang huli niyang kapangyarihan para i-activate ang sword energy mula sa lahat ng naruroon na bushi, sinabi niyang kapag nag-iisa ang isang bushi ay walang magagawa, ngunit kapag pinagsama nila ang kanilang kapangyarihan, mas malakas sila. Ang enerhiya ng talem ay nagsasama-sama sa hangin. Sa isip ni Musashi, ibinubulong ng Diyosa na muli itong matutulog sa loob niya. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang manatiling buhay dahil siya ang kanyang sisidlan ngayon. Nag-aalala siya dahil ang pagkasawi ng ama ni Kejiro, ang kanyang dating sisidlan, ay nasawi bago nila natapos ang kailangan nilang gawin. Gustong magtanong ni Musashi, ngunit sinabi niyang wala ng oras. Gusto niyang makita niya ng personal ang huling laban niya. Gamit ang huli niyang lakas, ipinangako niya na aalisin niya si Shino na sinasabing hinding-hindi niya makukuha ang mga kamay nito sa kanya. Ngunit pagkatapos ay sinubukan ni Shino na umatake, at hineranggan siya ng kapangyarihan ng Diyosa at pinalipad siya, na winasak ang mga bundok. Okay naman ang lahat, at ramdam pa rin ni Musashi ang kapangyarihan ng Diyosa sa kanya. Lumapit ang mga kaibigan niya, masaya silang nanalo, pero iniisip ni Musashi ang sinabi ng Diyosa tungkol sa tatay ni Kejiro. Nagtanong si Sagami tungkol sa espada ni Musashi, at nakita ni Musashi na nasira ito, na ikinagulat niya. Ipinaliwanag ni Mika na sanhi ito ng sobrang lakas na pumasok dito. Lahat ay nagpapasalamat kay Musashi sa pagligtas sa kanila, at nag-aalok na tulungan siya sa abot ng kanilang makakaya. Hiniling ni Musashi kay Sagami na mag-set up ng isa pang sword test para sa kanya. Siya ay sumang-ayon, at si Musashi ay kumuha ng pagsusulit sa harap ng isang malaking pulutong, pumili ng parehong espada. Nag-aalala ang mga tao na baka hindi maging maganda ulit ang kinalabasan, ngunit sigurado si Musashi na magiging okay ito. Sa pagkakataong ito, hinawakan niya ang espada, at kumikinang ito sa pula, na nagpapakitang nakapasa siya sa pagsubok. Nagmamadali ang lahat upang magsaya, kahit na itinulak si Kejiro sa isang tabi. Ipinaliwanag ni Sagami na si Musashi ay may bihira at malakas na red blade energy. Medyo nabalisa si Kejiro na ang lahat ng atensyon ay nakay Musashi, ngunit hinayla siya ni Musashi sa isang tabi upang pag-usapan ang nangyari sa panahon ng paglilitis. Sinabi ni Kejiro na masyadong mabilis ang lahat para makita niya ang anumang bagay. Pagkatapos ay may biglang sinabi si Musashi, sinabing nakita niya ang kanilang ama sa panahon ng paglilitis na nagpapahiwatig na maaaring kilala ng Obsidian Goddess ang ama ni Kejiro, na lubos na ikinagulat ni Kejiro. Kinagabihan, hinihintay ni Musashi at Sagami si Kejiro, na babalik na may dalang pagkain at mga supply para sa kanilang susunod na pakikipagsapalaran. Ipinakita niya sa kanila ang isang mapa na may mga bagong lugar na hindi pa nila na-explore, at lahat sila ay sobrang excited na tingnan ang mga ito. Sa kanilang susunod na pakikipagsapalaran, natagpuan ni Musashi, Sagami, at Kejiro ang kanilang mga sarili na tumatawid sa isang latian. Bigla silang tinambangan ng isang mabangis na halaman na oni. Nakita ni Musashi ang oni na sinunggaban pareho sina Sagami at Kejiro, ngunit hindi siya nag-alinlangan, tiwala sa kanyang Kito sword. Pag-indayog ng kanyang espada, inatake niya ang sungay ng oni, gamit ang kanyang blade energy. Pagkatapos, ang oni ay sumabog, at si Musashi ay nagmamadali upang tingnan ang kanyang mga kaibigan, na nagpasalamat na okay sila. Pagkatapos ay napansin niyang may ibang nahuli ng oni. Gamit ang mabilis na reflexes, sinira niya ang kakon at natagpuan ang isang babae sa loob. Siya ay buhay, ngunit nang ituro niya ang isang hiwa sa kanyang mukha, si Musashi ay pinunasan lamang ito, sinabing nakuha niya ito habang iniligtas siya. Nakangiting nagpapasalamat ang dalaga, at hindi mapigilan ni Kejiro na magkomento sa kanyang kagandahan. Si Sagami ay namangha na kapwa sina Musashi at Kejiro ay nabighani sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Musashi na nakikita pa rin niyang cute ang mga babaeng kaedad niya. Biglang sumugod ang isang matandang lalaki, sumisigaw ng prinsesa. Lahat sila ay naguguluhan hanggang sa maabot niya ang babaeng iniligtas nila, at ibunyag na isa itong prinsesa. Ipinaliwanag ng babae na siya ay inatake ng oni, ngunit si Musashi ay dumating upang iligtas siya. Tinanong ng prinsesa ang kanilang mga pangalan, ngunit pinilit ni Sagami na alamin muna ang kanya. Ipinakilala siya ng matanda bilang Prinsesa Maricar. Papunta na sila sa daungan ng Harama para sa isang mahalagang labanan na magpapasya sa kapalaran ng kanilang bansa. Sa pagpapasya na samahan si Maricar sa kanyang paglalakbay, nalaman nila mula sa matanda na sila ay papunta sa Harama para sa isang pagtitipon na pinatawag ni Lord Yosagi.
Sinubukan ni Musashi na makipag-usap kay Maricar, ngunit tahimik siya. Nagtanong si Kejiro tungkol sa alyansa ng Yosegi, at ipinaliwanag ni Sagami na ito ay isang grupo ng mga palakaibigang banda ng Bushi. Nadidismaya si Musashi, pinagagalitan ng kanyang mga kaibigan sa pagbabago ng paksa sa tuwing sinusubukan niyang kausapin si Maricar na ikinagulat niya na naalala niya ang pangalan nito. Sa pagpasok nila sa isang trail, ang wagon ay tumama sa isang bato, at si Maricar ay itinapon sa isang bangin. Nang hindi nag-iisip, sinundan siya ni Musashi. Sa pagbagsak nila, napagtanto niyang nagkakaproblema sila, ngunit ipinakita ni Maricar ang kanyang talent na naglalabas ng mga asol na kristal. Gamit ang mga ito bilang isang parachute, pinapabagal nila ang kanilang pagkahulog. Hinahangaan ni Musashi ang kanyang espada, at ipinaliwanag ni Maricar na ito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang ama, na palaging pinupuri ang kanyang pagiging espada. Dahil sa kahihiyan, inamin niya na siya ay isang introvert at nahihirapan siyang sumali sa mga pag-uusap sa mga estranghero. Tumatawa lang si Musashi, natutuwa na hindi siya galit, at gumaan ang loob na malaman ang higit patungkol sa kanya. Iminumungkahi ni Maricar kay Musashi na dapat siyang magtungo sa timog kasama niya, ngunit ipinaliwanag ni Musashi na siya ay patungo sa silangan kasama ang kanyang mga kaibigan. Binalaan siya ni Maricar na hindi sila makakalayo at tumuturo sa silangan kung saan mayroong isang matayog na madilim na pader na tila umaabot sa kalangitan. Nalaglag ang panga ni Musashi nang mapagtanto niyang kisyan ito. Ang mas nakakagulat, nakikita niya itong gumagalaw, dumudurog sa mga bayan at lupa habang gumagalaw. Nagtataka, tinanong ni Musashi kung anong uri ng kisyan ito. Ipinaliwanag ni Maricar na ito ang unang kisyan na nagpakita sa Hinomoto mahigit 100 taon na ang nakararaan. Ayon sa alamat, ang nag-iisang oni na ito ay nagdulot ng kaguluhan, na hinati ang Hinomoto sa dalawang panig, ang mga lumaban dito at ang mga sumasamba dito bilang mga Diyos. Ang huli ay nagtayo ng mga lugar ng pagmimina upang pakainin ng mga ores ang oni, na naging sanhi ng paglaki nito at naging black kesya na ngayon ay sumasakop sa kalahati ng bansa. Si Musashi at ang kanyang mga kaibigan ay natigilan sa paghahayag na ito. Idinagdag ng matanda na ang pagkatalo sa Black Keshan ay ang hindi natupad na ambisyon ng lahat ng Bushi sa nakalipas na mahigit 100 taon. Kung hindi ito titigil, malalamon nito ang kabuuan ng Hinomoto. Desidido si Musashi na matalo ito ng mabilis, ngunit nagtataka si Sagami kung paano nila matatalo ang isang bagay na hindi nagawa ng sinuman sa nakalipas na mahigit 100 taon. Ipinagmamalaki ng matanda na si Lord Yosegi, pinuno ng kanilang alyansa, ay nakatakdang tapusin ang Kishan. Isa siya sa pinakamalakas na Bushi sa bansa, na kilala bilang 5 dakilang general. Ipinaliwanag niya na ang pagkatalo sa Kishan sa Aji Island ay magiging mahalaga sa pagbagsak sa Black Kishan, at iniimbitahan si Musashi at ang kanyang mga kaibigan na sumali sa kanila kung interesado sila. Si Maricar at ang kanyang tagabantay na matanda ay umalis, umaasang makikita sila doon. Si Musashi at ang kanyang mga kaibigan ay naiwan na nagmumuni-muni sa kanilang narinig. Nagtataka si Sagami kung alam ng kanyang kapatid ang tungkol sa Kishan, habang tinanong ni Musashi si Kejiro kung may clue ang kanilang ama. Nagdududa si Kejiro, sinabing hindi ito binanggit sa scroll na naiwan niya. Upang kumpirmahin, sinuri ulit ni Kejiro ang scroll ng kanyang ama. Sumabad si Sagami, na nagsasabing ang lahat ng Bushi Band ay may katulad na mga scroll na nagre-record ng mga pangalan at katangian ng Kishan. Nagtataka ito kay Musashi kung bakit nagkaroon nito ang kanilang ama. Iminungkahi ni Sagami na ang kanilang ama ay maaaring bahagi ng isang Bushi Band, na ikinagulat ni Musashi at Kejiro, na nag-isip na ang kanilang ama ay walang koneksyon sa labas. Itinuro ni Sagami ang Yosegi Band seal sa scroll, na nagpapahiwatig ng posibleng pagkakasangkot ng kanilang ama. Kaya, nagpasya silang baguhin ang kanilang mga plano at magtungo sa Port Harma. Binanggit ni Sagami na makikita nila ang karagatan, ngunit hindi masyadong natuwa sina Kejiro at Musashi. Inamin ni Musashi na nagtataka siya kung ano talaga ang karagatan, at tinanong si Kejiro kung ano ang kanyang iniisip. Nag-aalala si Kejiro kung makasarili ang pagbabago ng direksyon, naghahanap ng mga sagot tungkol sa nakaraan ng kanilang ama. Tiniyak sa kanya ni Sagami at Musashi na okay lang, sinasabing lubos nilang sinusuportahan ang ideya. Sa wakas, narating nila ang karagatan at napuno ng pananabik habang tinatanaw nila ang nakamamanghang tanawin. Nakita ni Sagami ang isang kuta sa kabila ng emblem ng Yosegi. Nasa sabik, nagpasya silang tingnan ito.
Gayunpaman, ang kanilang pag-asa ay nasira kapag sila ay tinanggihan sa pagpasok, at sinabi na ang Lord ay masyadong abala sa paghahanda para sa labanan upang makipagkita sa Bushi tulad nila. Pagtingin sa paligid, napansin nila ang napakaraming miyembro ng alyansa sa malapit. Nang tanungin kung saang band sila kabilang, buong pagmamalaki ni Musashi na idineklara ang Kenaki Band, habang idinagdag ni Kejiru na hindi sila bahagi ng alyansa ng Yosagi. Nagdudulot ito sa kanila ng masasamang tingin mula sa iba pang mga bushes, at nagpasya si Nyo, ang lalaking namamahala, na hulihin sila para malaman kung sino sila. Si Sagami at Kejiru ay na-corner, at sinubukan ni Musashi na tumakbo para dito ngunit napigilan ng isang random na bushi na nagpatambos sa kanya ng isang sipa, na tinawag siyang mahina. Bumaba ang isang Kitu Mount na kahawig ng isang helicopter, na may taglay na Yosagi Crest, at lahat ay yumuko maliban kay Musashi at Kejiru, na walang kamalayan sa kahalagahan. Lumabas si Yotara mula sa Kitu Mount na ikinagulat ni Musashi. Nagkunwari si Yotara na hindi siya nakilala noong una, tinutokso siya bago umamin na naaalala niya si Musashi. Dahil sa inis, tinawag siya ni Musashi na mahina, na sa tingin ni Yotara ay nakakatuwa, na nagpapatingkad sa kanilang kakaibang kaugnayan. Ang iginagalang na katayuan ni Yotara bilang pinuno ng Takeye Band, isa sa 5 mahusay na general, ay humahanga kay Musashi at Kejiru, habang ang iba ay nagtataka tungkol sa informal na pag-uugali ni Musashi. Sa sorpresa ni Yotara, inutusan ninyo si Musashi at ang kanyang mga kaibigan na ikulong, ngunit iniligtas ni Yotara si Musashi at ang kanyang mga kaibigan, na sinasabing nagtatrabaho sila para sa kanya. Nangangako siyang haharapin ang anumang isyu na dulot ng mga ito. Pinatahimik ng isa sa mga tauhan ni Yotara si Musashi dahil gusto niya itong tanggihan. Sinamahan si Yotara upang makipagkita kay Lord Yosagi. Sinubukan ni Musashi na igiit na makita din si Lord Yosagi, ngunit tumanggi si Yotara. Hinakay ng mga miyembro ng band sina Musashi at ang kanyang mga kaibigan sa kanilang tinutuluyan, nagtaka si Sagami kung sino sila, at ipinaliwanag ni Musashi na minsang tumulong silang iligtas ang kanilang bayan. Si Yami na isa sa mga bantay, ay sinuri ang scroll na kanilang dinala upang ipakita kay Yosagi. Nagreklamo si Donato tungkol sa hindi pagbabantay kay Yotara, at sa halip ay kailangang bantayan si Musashi. Inaasahan ni Sagami na gag-antay si Musashi, ngunit nananatili siyang kalmado at nagpapasalamat kay Donato. Si Musashi ay bumulong kay Kejiru tungkol sa kanilang diskarte upang mapalapit kay Lord Yosagi sa pamamagitan ng Takeye Band, na pinahahalagahan ni Kejiru. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Yamina na hindi nila makikita si Lord Yosagi dahil ang mga bushi ay hindi nagtitiwala sa mga tagalabas, lalo na sa mga Yosagi. Gustong magtanong ni Musashi tungkol sa tatay ni Kejiru, ngunit tinanggihan ito ni Yamina, sinabing pinagkakatiwalaan lamang ng mga Yosagi ang kanilang sariling pamilya. Naiintindihan ito ni Sagami, na naalala ang pagtutok ng kanyang angkan sa karangalan ng pamilya. Nalungkot si Kejiru dahil hindi niya nakilala ang kanyang pamilya, ngunit tiniyak ni Musashi na malalaman nila ang nakaraan ng kanyang ama. Gayunpaman, nagbabala si Donato laban sa pagpuslit na nagsasabing maaari silang madamay sa isang Kishan fight. Sinabi ni Musashi na huwag mag-alala dahil malalakas naman sila, ngunit ipinakita sa kanila ni Donato ang pagkakaiba sa pagitan ng Kishan na kanilang nakalaban noon, at pagkatapos ay ang Arachi, ang Kishan sa Aji Island, na 10 beses na mas malaki. Natakot sina Kejiru at Musashi nang marinig nila kung gaano kalakas ang Arachi, isa sa mga supling ng Black Kishan ng Big Bad Blights. Ipinaliwanag ni Donato na kailangan nilang ibagsak ang Orchi para talunin ang Black Kishan, dahil pinapakain nito ang mga anak nito para lumakas. Kaya naman hinahabol nila ang Orchi, isang trabahong hindi pa nagagawa sa loob ng 150 years dahil sobrang mapanganib nito. Binabalaan niya sila na lumayo rito. Sa kabila ng mga babala ni Kejiru na manatiling ligtas, si Musashi ay nananatiling matigas ang ulo, determinadong hanapin si Lord Yosagi. Si Sagami, gamit ang kanyang laso, ay itinapon siya sa Yosagi Fortress. Namangha sa laki nito, nakasalubong ni Musashi ang isang lalaking nakaupo sa bubong. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa kahangahangang kastilyo at bushi, kasama ang lalaking nagbubunyag na palagi niyang ipinapaalala sa kanyang sarili ang kanyang pamilya na naghihintay sa kanya bago ang labanan. Tinanong ni Musashi kung siya ay isang bushi, at ang lalaki ay palihim na tumugon. Technically, nagtanong sa edad ni Musashi at pagpapahayag ng kanyang pagnanais na protektahan ang batang tulad niya mula sa pinsala, lalo na sa paparating na labanan.
Pagkatapos ay isinuot niya ang kanyang balabal, iniwan si Musashi na nagtataka tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Dumating si Nyo, tinawag ang lalaki bilang master, inihayag niya na siya si Lord Yosagi. Magsasalita na si Musashi ng hamarang si Nyo, na inihayag si Musashi bilang isang tagalabas. Sinubukan ni Musashi na magpaliwanag, ngunit nagbago ang kilos ni Lord Yosagi, at idineklara ninyo ang paglabag bilang mga batayan para sa pagpapatupad. Si Musashi ay nataranta, ngunit si Lord Yosagi ay nagpakita ng kaluwagan dahil sa pagsasama niya kay Nayotara, na nag-utos kay Musashi na dalhin sa kwartel bilang parusa na binalangkas sa serbisyo. Nag-aalala ang mga kaibigan ni Musashi sa kanilang kapalaran. Natatakot si Kejiro na masawi nang hindi alam ang tungkol sa kanyang pamilya, ngunit tiniyak sila ni Musashi, iginiit na makakahanap sila ng mga pahiwatig tungkol sa kanyang ama sa loob ng kastilyo. Nag-aalala si Sagami na baka maging Kishan father sila, ngunit nangako si Musashi na gagawa sila ng plano ng magkasama. Gayunpaman, nagambala ang kanilang plano dahil binibigyan sila ng mga damit na isusuot at pinaghihiwalay. Inihahanda ng isip ni Musashi ang kanyang sarili habang papasok siya sa kanyang nakatalagang silid, determinadong hindi minamaliit. Ngumiti siya, ginagamit ang kanyang espesyal na kakayahan upang basahin ang silid at matukoy ang hierarchy nito, isang kasanayang hinasa mula sa kanyang malupit na pagpapalaki. Sa pagmamasid sa mga paksayo ng silid at sa kanilang mga pakikipag-ugnayan, napagtanto niyang ito ang kanilang unang tunay na pakikipag-ugnayan at ang kanyang pagkakataon na igiit ang kanyang sarili, na humuhubog sa kanyang kinabukasan na nakatayo sa gitna nila. Habang tumitindi ang tensyon sa mga bushi, may matapang na nagmumungkahi na ang pinakamalakas sa kanila ang dapat manguna. Ang ilang iba, sa pagsang-ayon, ay nagre-rekomenda sa bushi na dati nang nagpabagsak kay Musashi, na ipinakilala ang kanyang sarili bilang Katsumi, anak ng pinuno ng Amako Band. Ipinakilala ng inirerekomendang bushi ang kanyang sarili bilang Kenchi ng Shimazu Band. Kinukot siya ni Katsumi ang angkan ni Kenchi, na sinasabing maaaring hindi siya ang unang anak at ipinadala sa labanan dahil sa posibleng pagiging illegitimacy. Ang Shimazu Band ay tumatawa at binansagan ang Amako clan bilang mahina. Gumanti si Kenchi, na kino-question ang mga intensyon ni Katsumi na maaaring ibalik ang kaluwalhatian sa kanyang nahugasan na angkan sa pamamagitan ng labanan, na lalong nagpalaki sa argumento. Nagmamasid si Musashi hanggang sa tapikin siya ni Maricar sa balikat, ipinahayag ang kanyang sarili at nagpahayag ng pag-aalala para sa kanyang kaligtasan sa paparating na labanan. Sa lalong madaling panahon ay naging isang away ito para sa kung sino ang magiging pinuno, na ipinatawag ang kanyang kumpiyansa, at nagpasya si Musashi na sumali sa labanan. Gumagawa sila ng laro kung saan ginagamit ng mga mandirigma ang mapurol na bahagi ng kanilang mga espada upang lumaban, kaya iniiwasan ang paglabag sa Bushi Code. Ang panuntunan ay last man standing or kung sino ang masisipa sa linya ay talo. Nagsimula ang tunggalian, una siyang tina-target ni Katsumi, ngunit kahangahangang hinaharangan ni Musashi ang lahat ng pag-atake, na ikinagulat niya. Pagkatapos ay umatake si Kenchi, ngunit mabilis itong pinalihis ni Musashi, na ikinagulat ni Kenchi. Ang dalawang kalaban ay minamaliit ang husay ni Musashi. Iniswing ni Katsumi ang kanyang espada ng 3 beses ngunit napigilan ni Musashi ang bawat hampas. Nakaramdam si Musashi ng matinding kaligayahan nang sa wakas ay naisagawa niya ang kanyang mga diskarte sa espada. Nang magsalubong ang kanilang mga espada, namangha si Katsumi kung paano nakakasabay si Musashi. Simpleng sumagot si Musashi na dahil siya ay malakas. Siya ay nasasabik na sa wakas ay masusukat ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Paglukso sa himpapawid, tinutukan ni Musashi ng strike si Katsumi, na hamarang dito, na nakakuha ng atensyon ng mga nanonood. Dalawang babae ang nag-cheer kay Musashi, habang ang Amako Band ay nagtataka tungkol sa kanya, dahil ang Kaki Band ay hindi kilala. Samantala, galit na galit ang Shimazu Band, inutusan si Kenchi na alisin sina Katsumi at Musashi. Sinubukan ni Kenchi na sipain si Musashi mula sa likuran, ngunit umiwas si Musashi, at halos umiwas si Katsumi na matamaan. Iginiit ng Shimazu Band na ilabas ni Kenchi ang kanyang talim na nakatago sa kanyang sapatos. Gamit ang talim sa kanyang sapatos, sinipa ni Kenchi si Musashi, na nagdulot sa kanya ng pagbagsak sa dingding. Nabigla si Musashi nang matuklasan ang hindi pangkaraniwang taktika ni Kenchi. Nalilito, pinapanood ni Musashi si Kenchi na umiikot sa himpapawid na ginagawang mahirap hulaan ang kanyang mga pag-atake.
Ang mabibilis na galaw ni Kenchi ay katulad ng sa isang halimaw, kahit na napigilan ni Musashi ang ilan sa mga welga ni Kenchi. Sa kalaunan ay nalampasan siya ni Kenchi, paulit-ulit siyang hinahampas sa lupa. Napagtanto ni Musashi ang napakalaking lakas ni Kenchi, habang tinatalo niya siya at si Katsume. Sa kabila ng pagnanais ni Musashi na lumaban, idineklara ni Kenchi na tapos na ang laban, na sinasabing nalampasan ni Musashi ang linya. Si Musashi, na iginagalang ang desisyon ni Kenchi, ay iniabot ang kanyang kamay sa kanya, na kinikilala siya bilang kanilang unit commander. Tinulungan niya si Katsume na tumayo, idineklara silang mga kasama at tahimik na nagsasaya sa mga paraan ng bushi na natutunan niya. Bagamat hindi kaaya-aya si Kenchi, iniaalok pa rin ni Musashi ang kanyang kamay sa pakikipagkaibigan. Tinanggap ni Kenchi ang pagkakamay ngunit mapang-uyam na iminumungkahi na ang mga aksyon ni Musashi ay nagmula sa pansariling interes na naglalayong makakuha ng pabor para sa isang magandang posisyon sa unit. Mariing itinanggi ni Musashi ang paratang na ito, ngunit hindi siya makapaniwala sa mga salita ni Kenchi. Sa isang nakakagulat na turn, ibinalita ni Kenchi sa publiko ang parehong sina Musashi at Katsume, na inaakusahan sila ng pagiging makasarili at hindi karapat-dapat sa pamumuno. Nabigla sa katahimikan, walang magawa sina Musashi at Katsume kundi makinig. Tinipon ni Kenchi ang grupo at inanunsyo na pupunta sila sa Aji Island sa susunod na araw, at binigyan siya ng mga pinuno ng alyansa ng buong utos ng squad. Ang sino mang sumuway sa kanya ay parurusahan. Napansin ni Musashi ang tensyon sa silid at itinaas ang kanyang kamay, na nagmumungkahi na maaaring may mas mahusay na paraan upang gawin ang mga bagay dahil ang lahat ay tila natatakot na magsalita. Tinanggihan ni Kenchi ang ideya, at sinabing kailangan lang nilang sundin ang mga utos. Hindi sumasang-ayon si Musashi, sinasabing naniniwala siya sa bukas na komunikasyon sa mga kapwa bushi. Naiinis si Kenchi at tinapos ang meeting. Sinubukan ni Musashi na makipag-usap sa kanya, ngunit ang kanyang mga kasama ay nagpapayo laban dito, na nagpapaalala sa kanya na ang bushi ay sumusunod sa mga utos ng walang tanong. Nanghihinayang, nagmamadaling hinanap ni Musashi ang kanyang mga kaibigan, para lamang matuklasan na nag-e-enjoy sila sa kanilang bagong unit. Ibinahagi ni Kejiro kung paano niya unang gustong umalis pagkatapos malaman ang tungkol sa kanyang ama, ngunit ngayon ay nararamdaman niyang ang pananatili ang tamang pagpipilian. Pakiramdam ni Sagami ay parang may nakalimutan silang isang bagay or isang tao, ngunit hinahayaan nila ito. Si Musashi, nang marinig ito, ay nalungkot na tila nakalimutan na siya ng kanyang mga kaibigan. Kinabukasan, habang ang barko ay naglalayag patungo sa Aji Island, ang lahat ay nagsimula ng mahinahon. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ang Lesser Ones ay lumabas mula sa karagatan, na nakapalibot sa kanilang mga barko. Inutusan silang kumuha ng mga pormasayon ng labanan. Sinubukan ni Musashi na gamitin ang kanyang karaniwang taktika sa pagpuntirya ng sungay, ngunit sa kanyang pagtataka, ang enerhiya ng talem ay nalihis sa halip na makabasag ng sungay. Naiwan siyang nabigla, at nalilito sa hindi inaasahang pangyayari. Super tigas pala ng mga sungay nitong mga oni kumpara sa iba. Inatake ng isang oni ang isang barko, na nagdulot ng kaguluhan habang tumatakas ang mga tao. Umakyat si Musashi sa oni at sinubukang basagin ang sungay nito gamit ang kanyang espada, ngunit ito ay masyadong matibay. Masyado siyang nakatutok dito kaya hindi niya napansin ang isa pang oni na nakalusot sa likuran niya. Nang sa tingin niya ay tapos na siya, isang pulang ilaw ang humihiwa sa sungay ng oni na kanyang kinaroroonan, pagkatapos ay pinutol ang sungay ng isa pang oni. Ito ay si Nyo, isa sa 3 dragon ni Yosegi, ang kanilang pinakamahusay na manlalaban. Siya at ang 2 iba pa ay sumisipsip ng mga kapangyarihan ng Oni, ngunit mas maraming Ones ang patuloy na nagpapakita sa karagatan, na ginugulo ang mga barko. Nagsisimulang matakot ang mga tao, ngunit sinabihan sila ninyo na huwag matakot, nangako na matatalo nila ang lahat ng Ones sa lalong madaling panahon. Sinusubukan din ni Musashi na patatagin sila, ngunit hindi sila nakikinig. Ginagamit ninyo ang kanyang blade energy para i-chain ang Ones, pagkatapos ay isa-isang pinuputol ang kanilang mga sungay, pinapas lang ang lahat ng Ones. Ang bushi ay nakakuha ng kumpiyansa, sa paniniwalang maaari silang manalo kasama sinyo na nangunguna sa kanila. Si Musashi ay nabigla sa lakas ninyo, na nagbibigay inspirasyon sa lahat na itaas ang kanilang mga espada. Sinasabi sa kanila ninyo na ang pagbali sa mga sungay ng Oni ng mag-isa ay mahirap, ngunit ang mga nais pa ring lumaban ay dapat na sumulong. Umakyat si Kenchi at sinira ang isang sungay.
Nagtataka si Musashi kung paano niya ito ginawa, at ipinaliwanag ng isa pang bushi na ginagamit ni Kenshi ang lakas ng band, hindi lang ang sarili niya. Naalala ni Musashi ang Diyosa na gumawa ng katulad na bagay, na nagtitipon ng lakas ng lahat upang bumuo ng isang malakas na puwersa. Ang kakayahang ito, na natatangi sa mga tao, ay nagpapahintulot sa kanila na magsanib puwersa upang maging mas malakas at talunin ang kanilang mga kaaway. Si Kenshi ay sum-iron ng isa pang sungay, at si Katsuomi ay sumali, na ipinadala rin ang enerhiya ng kanyang band. Napagtanto ni Musashi na hindi nila sinusundan si Kenshi dahil sa takot, ngunit dahil nagtutulungan sila upang makamit ang kanilang layunin. Pakiramdam niya ay kusa siyang nababalisa habang nagtatagumpay silang magkasama. Casual na nag-uusap sina Nayotara at Yosugi, at simula pagkabata ay magkakilala na sila. Inihayag ni Yosugi na natagpuan nila ang Obsidian Goddess na ikinagulat ni Nayotara. Ipinaliwanag niya na kung gagamitin nila ang kapangyarihan nito, maaari nilang baguhin ang takbo ng kanilang labanan. Ngunit ang kanilang mga kaaway, na alam din ang tungkol dito, ay maaaring subukang isabotahe sila. Natakot si Yosugi na baka may mga especially iya ang kalaban sa loob ng kanilang alyansa, at inatasan ang kanyang tauhan na hanapin at puksain sila. Nagpasya si Nayotara na umalis sa lungsod upang tumawag ng mga reinforcement. Nahihiya si Musashi habang kinukot siya ng grupo ang kanyang kawalan ng koordinasyon sa labanan ng Kito Sword. Napagtanto niyang siya lang ang hindi kapaki-pakinabang sa labanan at nahihiya siya. Para hilingin na sumali sa susunod, binansagan siya ni Kenshi na isang mababang sundalo, at pumayag ang grupo na huwag pansinin siya. Ang ilan ay nagmumungkahi na umalis siya. Nabalisa si Musashi, napagtanto na marahil sila ay tama. Nang gabing iyon, naghanda si Musashi na umalis nang matagpuan siya ni Katsuomi. Pinayuhan siya ni Katsuomi na manatili, na napansin ang suporta ni Musashi sa kanila sa kabila ng pagkapahiya sa kanyang kakulangan sa kasanayan. Si Musashi ay naudyukan ng mga salita ni Katsuomi. Nagpasalamat siya kay Katsuomi, pagkatapos ay nagtanong kung bakit gusto niyang pamunuan ang pangkat. Ibinahagi ni Katsuomi na ang Aji Island ang kanyang bayan hanggang sa sumalakay ang mga Oni, na nagbigay inspirasyon sa kanya na bawiin ito. Nagtataka si Musashi tungkol sa kanyang sariling mga dahilan para sa pakikipaglaban, napagtantong hindi siya naging kapaki-pakinabang at pakiramdam na masyadong mahina. Sa oras ng attendance sa umaga at pagsusuri sa unit, kulang ng isang tao ang squad ni Kenshi dahil wala si Musashi. Gayunpaman, ginulat ni Musashi ang lahat sa pamamagitan ng pagpapakita, pag-uulat para sa tungkulin. Masaya ang mga babae at si Maricar na makita siya. Bagamat hindi pa rin sigurado si Musashi sa kanyang dahilan sa pakikipag-away, kung para kay Kejiro at Sagami, handa siyang tiisin ang kahihiyan at magpatuloy sa pagsasanay, at pinasasalamatan si Katsuomi para sa kanyang payo. Habang sinisimulan ni Musashi ang pagsasanay kung paano ay channel ang isang Kito Blade, naging mahigpit at bossy si Katsuomi, sanisigawan siya dahil sa hindi wastong paghawak sa espada. Nagulat si Musashi dahil hindi ito ang magiliw na Katsuomi na kilala niya. Samantala, si Maricar na pinapanood sila gamit ang kanyang belo, ay lihim na nagpapadala ng impormasyon bilang isang especially iya sa Aji Island. Tinatalakay ng isang miyembro ng Black Dogs, si Yamamuchi, ang kanilang mga plano. Si Arachi, ang Kishin, ay uubusan ang lahat ng mineral ore sa isla sa loob ng 5 araw. Bago noon, layunin niyang makuha ang Obsidian Goddess. Ipinakita nila ang imahe ni Musashi, nagtatanong kung bakit pinili ng Diyosa ang isang tila mahinang host. Ang kanyang paghahatid ay nag-ambala ni Maricar na talagang anak ni Yamamuchi. Pinuri niya siya para sa kanyang kapaki-pakinabang na impormasyon sa Yosugi Alliance, at ipinaalala sa kanya ang kanyang tunay na misyon, ang hanapin at tapusin ang host ng Obsidian Goddess. Sumang-ayon si Maricar, itinatago ang magkasalungat na emosyon. Naalala ni Maricar ang pagnanais ng kanyang ama para sa isang mahusay na sandata, at kung paano niya pinangalanan ang kanyang ika-3,000 anak na babae pagkatapos niyang magpakita ng isang Kito Sword. Pakiramdam niya ay obligado siyang sundin ang misyon ng kanyang ama na panatilihin ang kanyang halaga, ngunit nahihirapan siya sa lumalagong damdamin para kay Musashi. Nagpatuloy ang pagsasanay ni Musashi, at iminumungkahi ni Katsuomi na subukan niyang magsanay ng lakas ng espada sa ibang tao. Tinawag niya si Maricar para magsanay kasama niya, pakiramdam niya ay makakakonekta siya sa kanya. Masaya si Maricar na humihingi ito ng tulong sa kanya.
Nagdududa si Katsumi at ang kanyang mga nasasakupan na gagana ito, ngunit sa kanilang sorpresa, nagawa ni Maricar na ihagis ang kanyang lakas ng espada kay Musashi, na sumalo nito. Parehong nakangiti sina Musashi at Maricar, ngunit biglang, lumabas ang mga itim na kristal mula sa kanilang mga katawan, at ang kanilang mga enerhiya ay sumanib sa isang solong itim na kristal, na nagsimulang lumipad sa ibabaw ng kuta, na nakakatakot sa mga tao sa ibaba. Sa loob ng kristal, ipinaalam ni Maricar kay Musashi na alam ng kanyang ama ang kanilang sitwasyon at kailangan nilang tumakas. Sa labas, ang mga bushi ay pilit na pinipigilan ang makapangyarihang kristal. Humakbang si Kiroka sa paggamit ng kanyang sword energy upang lumikha ng isang hole sa paligid ng kristal, pagkatapos ay paliitin ito upang mabawasan ang paggalaw. Pinupuri ng bushi ang kanyang husay, na kinikilala siya bilang Master of Captivity sa Yosugi Band. Habang nawawala ang hole, ipinakita sina Maricar at Musashi. Pinalibutan sila ng maraming bushi, at lumapit sina Lord Yosugi at Kiroka. Inihayag ni Kiroka si Maricar bilang isang sospek sa insidente ng pag-eespiya na kinasasangkutan ng mga Black Dogs, at nagmumungkahi na tanungin silang dalawa. Napagtatanto na maaari nilang matuklasan si Musashi bilang host, at kailangan ni Maricar na kumilos ng mabilis. Bamulong kay Lord Yosugi, inutusan ni Kiroka ang pagpapakulong kay Maricar na naging dahilan upang magprotesta si Musashi. Gayunpaman, inutusan ni Yosugi ang pag-aresto kay Musashi, na inaakusahan siya ang especially iya. Kinikilabutan nito si Maricar at nabigla si Musashi. Hinalis ang suot at itinali sa isang krus sa gitna ng lugar, ipinahayag ni Musashi ang kanyang kawalang kasalanan, ngunit ang kanyang mga pagsusumamo ay sinalubong ng katahimikan. Sumigaw sina Kejiro at Sagami bilang pagtatanggol sa kanilang kaibigan, na nangangakong palayain siya. Samantala, nagmamasid si Maricar mula sa malayo, na nangangakong ililigtas si Musashi sa lalong madaling panahon. Gamit ang kapangyarihan ng itim na kristal, pinakawalan niya ang kristal na nagnanais na iligtas si Musashi, ngunit hindi niya namalayang nahulog sa bitag ni Kiroka. Ang reaksyon ng kristal ay nagpapakita ng eksaktong lokasyon ni Yamamuchi sa Aji Island. Inanunsyo ni Lord Yosugi ang kanilang plano na salakayin ang isla, talunin ang Kishin, at agawin ang ulo ni Yamamuchi. Habang nagtitipon ang alyansa para sa pag-atake sa isla, nagbigay ng talumpati si Lord Yosugi na nagbabalangkas sa kanilang misyon na talunin ang itim na Kishin. Ipinaliwanag niya ang kakilakilabot na pader ng depensa ni Arachi, at ang pangangailangang putulin ang 8 sungay nito para masigurado ang tagumpay. Ang sinumang mag-claim ng sungay ay gagantimpalaan ng isang lungsod ng pamilya Yosugi. Gayunpaman, itinalaga sila ninyo sa mga standby na tungkulin hanggang sa maalis sina Musashi at Maricar na nagdulot ng galit sa band. Umalis si Kenchi para lutasin ang problema. Samantala, iniligtas ni Maricar si Musashi sa pamamagitan ng pagpapawalang bisa sa kanyang bantay. Nakahinga si Musashi nang makita siya, ngunit naging maingat siya nang itutok niya ang kanyang espada sa kanya, para lamang gamitin ito para palayain siya. Nagpapasalamat sa kanyang tulong, pinasalamatan siya ni Musashi at isinuot ang kanyang robe. Nagtataka tungkol sa insidente ng itim na kristal, sinimulan niya itong tanungin, ngunit ang kanilang pag-uusap ay naputol sa pagpasok ni Kenchi. Nakangiting binati ni Musashi si Kenchi, umaasa sa tulong, ngunit natigilan siya nang itutok ni Kenchi ang kanyang espada sa kanya. Ipinahayag ni Kenchi ang kanyang intensyon na patunayan ni Musashi ang kanyang pinagmulan, at patunayan na hindi siya kaanib sa angkan ng Shimazu. Tinanong ni Musashi ang katapatan ni Kenchi sa kanilang layunin. Iginiit ni Kenchi na si Musashi ay hindi isang kaalyado ngunit isang hadlang sa kanilang mga layunin, na nagpapakita ng kanyang tunay na ambisyon na makakuha ng awtoridad kapag pinaslang niya ang Arachi. Naguguluhan sa bigla ang pagbabago ng pag-uugali ni Kenchi, hinarap siya ni Musashi, napansin ang kanyang mahinahong kilos kumpara sa mga nakaraang engkwentro. Si Kenchi ay naging abala sa pag-iisip sa plano ng kanyang ama na palitan siya, at ang kanyang mga kapatid sa anak ng isang bagong asawa bilang tagapagmana. Pinaghihinalaan nila na nais ng kanilang ama na maalis sila sa labanan sa Aji Island, ngunit naniniwala silang mapapatunayan nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagkatalo sa isa sa mga sungay ni Arachi. Habang iniisip ni Musashi ang pananahimik ni Kenchi, hindi inaasahang sumalakay ang mga nilalang na Oni, tinawag si Maricar bilang kanilang kapatid at sinasabing tinutulungan siya. Naguguluhan si Musashi sa kakayahan ng Oni na magsalita. Ibinunyag ng magkapatid na Oni ang pagkakasangkot ni Maricar sa isang misyon upang makuha ang Obsidian Goddess.
Sinubukan ni Mosashi na maunawaan ito, ngunit nanatiling tahimik si Maricar na nag-udyok sa kanya na tanungin siya. Bago siya makasagot, ibinunyag ng Oni ang kanyang sikreto, na inakusahan siyang nagpaplanong tapusin si Mosashi para makuha ang Diyosa. Ipinagtanggol ni Mosashi si Maricar tumangging maniwala sa mga akusasyon. Ngunit sa pag-agos ng mga luha sa kanyang mukha, inamin ni Maricar ang katotohanan, na dinudurog ang puso ni Mosashi. Habang si Maricar ay patuloy na umiiyak, ang mga Oni ay naguguluhan, na nagmumungkahi na siya ay umiibig. Si Mosashi ay nananatiling hindi makapaniwala hanggang sa lumabas ang mga itim na kristal mula sa katawan ni Maricar na nagpapakita ng hologram ng kanilang ama, si Yamamuchi. Pinupuri siya ng kanyang ama, ngunit alam niyang ang papanakit kay Mosashi para lang makuha ang pagsang-ayon nito ay mali. Sinabi ni Yamamuchi sa kanya na tapusin ang misyon at pagkatapos ay nawala, iniwan ang kanyang mga kapatid na pilitin siyang sumunod or kung hindi ay hindi na siya papayagang bumalik sa pamilya. Naalala ni Mosashi noong siya ay pinilit ng sarili niyang pamilya na ihagis ang bato. Sinubukan ng isa sa mga kapatid ni Maricar na salakayin si Mosashi gamit si Maricar, ngunit ipinagtanggol niya ang kanyang sarili at pinalaya si Maricar. Hinawakan niya ang kanyang kamay at tumakbo kasama niya, naiintindihan ang kanyang pagnanais na pahalagahan ng kanilang pamilya, kaya napagtanto ni Maricar kung bakit niya mahal si Mosashi. Hinutusan ng magkakapatid ang Oni na umatake, sa paniniwalang pinagtaksilan sila ni Maricar. Habang tumatakbo ang isang Oni patungo kay Mosashi, tumalon si Maricar sa harap, gamit ang kanyang mga itim na kristal para protektahan siya. Ang Oni ay kumagat ng husto sa kanya, na naging sanhi ng kanyang sakit habang ang kanyang mga kapatid ay sama-sama sa pag-atake sa kanya. Si Mosashi ay desperadong nagsusumamo sa kanila na huminto hanggang sa dumating ang iba pang bushi, kabilang si Nanyo at Kiroka, upang labanan ang Oni. Si Nyo ay nagpahayag ng pagkagulat na ang Oni ay nakakapagsalita, at napansin ang kanilang mga naputol na bahagi na nagsisimulang muling mabuo. Nagulat si Kiroka at Nyo nang marinig ang mga Oni na nag-uusap tungkol sa Obsidian Goddess na naruroon. Sinubukan ni Mosashi na gisingin si Maricar, ngunit hindi siya tumutugon. Sa kabila ng pag-aaral na siya ay isang espesyaliya, tumanggi si Mosashi na hayaan siyang masawi. Lumapit si Kiroka gamit ang kanyang espada, ngunit sa halip na umatake, itinutok niya ang kanyang blade energy kay Maricar, itinutok siya upang pigilan ang kanyang pagdurugo. Tiniyak niya kay Mosashi na hindi niya pinaslang si Maricar at ang enerhiya ay makakatulong sa kanyang makabangon. Nagpapasalamat, tinanong ni Mosashi kung bakit siya tumulong, ngunit hindi natapos ni Kiroka ang sagot at nginitian lang siya, na nagmumungkahi na maging magkaibigan sila, na ikinabalisin ni Mosashi. Tinalo ninyo at ng iba ang Oni, na naiwan lamang ang tatlong magkakapatid. Dalawa sa kanila ang gumagalaw para lumunin ang kanilang nakatatandang kapatid na babae. Ikinagulat nito si Mosashi at ang bushi. Sinasabi ng magkapatid na ito ay para sa kanila na maging mas malakas. Nagpapakita muli si Yamamuchi sa isang hologram, na nagsasabing ang mga batang walang kakayahan ay nagiging pagkain para sa mga may kakayahan, na siyang paraan ng pagpaparami ng kanilang pamilya. Nagtataka si Mosashi kung anong klaseng pamilya sila. Ang dalawang magkapatid ay nagsanib sa isang malaking Oni. Nang salakayin sila ninyo, ang kanyang pag-atake ay pinalihis ng isang kalasag na kanilang inilagay, isang bagay na magagawa ni Arachi. Ibinunyag ng mga Oni na pinaganda ng kanilang ama ang kanilang mga katawan sa pamamagitan ng pagsasama ng dugo ni Arachi sa kanila. Mas maraming Oni ang nagsimulang magpakita at lumipad sa bayan upang lamunin ang mga tao. Mabilis na umalis ang bushi upang protektahan ang bayan, at nag-aalala si Mosashi sa lahat, kasama sina Kejiro at Sagami. Sinugod na ng mga Oni ang bahagi ng bayan at hinahabol ang mga tao. Hiniling ninyo sa mga lalaki na sundan siya upang palayasin sila at ipagtanggol ang kastilyo. Gustong umalis ni Mosashi, ngunit sinabihan siya ni Kiroka, karga-karga si Maricar, na manatili sa likod dahil kailangan niyang protektahan silang dalawa. Tinanong ni Mosashi kung bakit, at sinabi ni Kiroka na ang mga detalye ay maaaring maghintay, obserbahan na lang niya kung paano lumaban ang angkan ng Yosagi. Ang magkapatid na Oni ay walang kahirap-hirap na pinipigilan ang mga pag-atake ng bushi, at tinutuya sila sa kanilang kahinaan. Muling nagpakita ang kanilang ama, hinihimok silang sakupin ang fortress at kunin ang Obsidian Goddess. Kinakain ng magkapatid ang isa pang Oni, at lalo pang lumaki. Inutusan din ng ama ang pag-aalis kay Maricar na binansagan siyang may depekto. Si Mosashi ay nagalit dito, na sumasalamin sa pagnanais ni Maricar para sa kanyang pag-apruba.
Nang bigyang katwiran ng ama ang kanyang mga aksyon bilang natural selection, kinundena siya ni Musashi bilang isang halimaw. Sinabi ng ama na ang kanibalismo ay paraan ng kalikasan upang matiyak na ang pinakamalakas lamang ang mabubuhay, na nagmumungkahi na si Musashi ay maaaring nauugnay sa pakikibaka para sa pagtanggap. Ipinagpatuloy niya na ihambing ito sa Bushi, na sinasabing itinutuon nila ang kapangyarihan sa isang individual sa kapinsalaan ng iba, na minomonopolyo ang lakas. Pinagtatalunan ito ni Musashi, ngunit iginiit ni Kiroka na totoo ito, na binanggit ang kakayahan ni Lord Yosegi na kolektahin ang lahat ng kanilang lakas ng talem ngunit ibinabahagi rin ito sa kanyang mga kasama. Ipinakita ito ni Yosegi sa pamamagitan ng pagbibigay kapangyarihan sa mga pisikal na katangian ng kanyang mga kaalyado, gamit ang mga natatanging katangian ng kanyang dilaw na Kito Blades. Habang ibinabahagi ni Yosegi ang kanyang kapangyarihan, nalilito si Musashi hanggang sa ipaliwanag ni Kiroka kung paano maaaring manipulahin ng mga gumagamit ng yellow na Kito Blade ang mga katangian ng enerhiya sa ibang tao. Sinabi ni Yosegi kay Yamamuchi na, hindi tulad niya, kapag nag-iipon siya ng kapangyarihan, ibinabahagi niya ito sa kanyang mga kasama, na binibigyang diin ang halaga ng pagkakaisa at suporta. Ipinaliwanag ni Kiroka na ang kapangyarihan ni Lord Yosegi ay nagtataguyod ng paghihikayat, pagbabahagi, at suporta sa kanyang mga kasama. Dahil sa lakas ng loob ng mga salita ni Yosegi, walang takot na hinarap ng mga lalaking may kapangyarihan ang kalaban, na sinalakay ang sibling Oni ng may kahangahangang bilis at koordinasyon. Pinagsabihan ninyo ang magkapatid na Oni dahil sa kanilang mga reklamo, at nang subukang kagatin siya ng magkapatid, ipinagtanggol ninyo ang kanyang sarili. Nagpa siya ang kapatid na babae na puntiryahin si Yosegi, ngunit mabilis siyang napigilan ng isang dilaw na lasso. Namanghasi niyo sa pisikal na pagpapahusay ng Yosegi Band, ngunit nilinaw ni Kiroka na hindi lang ito ang pagpapahusay kundi pati na rin ang kanilang kakayahang mag-link ng enerhiya ng talem. Ipinaliwanag niya na nangangailangan ito ng tiwala at koordinasyon, kung saan ang Yosegi ay bumubuo ng mas mahabang kadena dahil sa kanilang matibay na samahan ng pamilya at pamumuno ni Lord Yosegi. Ang mga lalaki ay bumubuo ng isang dragon gamit ang kanilang nakalink na enerhiya at, sa pangunguna ninyo, matagumpay na natalo ang sibling Oni. Gayunpaman, naguguluhan sina Kiroka at Lord Yosegi kung paano nilabag ng kaaway ang kanilang proteksyon na hadlang. Nagpakita si Shino, inamin na pinayagan niya sila at balak niyang kunin ang espada ni Yosegi. Sa kanyang pagtatangka na tumakas, pinigilan ni Kiroka at ng Bushi si Shino gamit ang kanilang energy circuit. Sasalakayin na ninyo si Shino, ngunit nagsimulang hamina ang kanilang koneksyon. Ang biglaang pagpapakita ni Baroko, isang dilaw na gumagamit ng enerhiya at kasamahan ni Shino, ay nagpapahiwatig ng problema. Inanunsyo ni Baroko ang kanilang intensyon na lipulin ang Yosegi Band, pinutol ang kanilang mga koneksyon at iniwan silang mahina. Napagtanto ninyo ang kalubhaan ng sitwasyon habang nabigo ang kanilang mga pagtatangka na muling kumonekta, salamat sa pagpapawalang bisa ng kapangyarihan ni Baroko, na nagiiwan sa kanila na walang pagtatanggol laban sa kanilang mga kakilakilabot na kalaban. Sinabi ni Baroko na sila ay nakulong na ngayon at hindi na umasa sa kanilang karaniwang lakas ng pagsasama-sama. Hiniling niya kay Shino na tapusin ang mga ito, ngunit tumanggi si Shino, sa halip ay ipinahayag ang kanyang pananabik na makitang muli si Musashi at mapansin si Maricar na sinasabi niyang parang obsidian goddess din. Sinabi niya sa kanila na mag-uusap sila mamaya at tumutok sa nakapaligid na Bushi. Nag-aalala si Musashi tungkol sa kapangyarihan ni Shino at takot para sa kanyang mga kaibigan at kasama. Gayunpaman, sa halip na umatake, gumawa si Shino ng diversion. Sina Musashi at Maricar ay nag-teleport palayo. Sa kanilang takot, nakita nila ang kanilang sarili na napalitan ng isang bahagi ng Aji Island, kung saan ang ulo ni Arachi ay umuusbong mula sa isa pang parisukat sa kalangitan. Sa kakaibang espasyong ito, nakatagpo ni Musashi si Yamamuchi, na nagpahayag na sila ay nasa malalim na bahagi ng Aji Island. Kinikilala ang boses bilang ama ni Maricar, tumanggi si Musashi na ibigay siya. Humugot si Yamamuchi ng kanyang espada, naglalayong wakasan si Musashi at kunin ang obsidian goddess. Binanggit ni Yamamuchi na ang huling barko ay hindi kailanman nagpaalam kay Musashi ng anuman. Tinanong ni Musashi kung kilala niya ang ama ni Kejiro, ngunit hindi kilala ni Yamamuchi ang ama ni Kejiro. Habang naghahanda si Yamamuchi na hamampeth, nagising si Maricar at hinawakan si Musashi.
Inutusan siya ni Yamamuchi na hawakan siya, ngunit nagsumamo si Maricar para sa buhay ni Musashi, na inamin ang kanyang magkasalungat na damdamin. Napagtanto niya na hindi niya kayang saktan si Musashi, dahil ang pag-iisip na mawala siya ay hindi niya kaya. Sa kabila ng kawalan ng masasayang alaala kasama siya, gusto pa rin ni Maricar na tulungan si Musashi at pasayahin siya nang hindi gumagamit ng karahasan. Napagtanto ni Musashi na si Yamamuchi, sa kabila ng pagiging masama, ay mahalaga pa rin kay Maricar bilang kanyang ama. Ibinalik ni Yamamuchi ang kanyang espada, na kinagulat ni Maricar, at nagtanong tungkol sa kanyang plano. Ipinahayag ni Maricar ang kanyang determinasyon na kunin ang Obsidian Goddess nang hindi sinasaktan si Musashi, na nakakuha ng papuri mula kay Yamamuchi para sa kanyang hilig sa pananaliksik. Nagyakapan sila, ngunit nakita ni Musashi na kainahinala ang ekspresyon ni Yamamuchi. Sa katunayan, tinangka ni Yamamuchi na saktan si Maricar, ngunit si Musashi ay namagitan sa tamang oras, sinipa palayo si Yamamuchi. Nagpaalam si Yamamuchi kay Maricar, at agad siyang naging bato at bumagsak sa lupa. Samantala, patuloy na naninira si Arachi sa Yoshigi Fortress. Inutusan ninyo ang paglikas ng mga tao at sinubukang pigilan si Baroko, na gumagamit ng kanyang kapangyarihan para saktan si Nyo at alisin ang kanyang titulo bilang Dragon Fighter. Si Shino ay naiinip na nagsasabi na ang pagkuha ng Obsidian Goddess ay dapat na natapos na. Hinarap ni Musashi si Yamamuchi, hinihiling na malaman kung ano ang ginawa niya kay Maricar. Ipinaliwanag ni Yamamuchi na pinatahimik niya lamang siya, at ang anyo ng bato ay ang kanyang tunay na ugali. Inihayag niya na si Maricar ay isang Oni, na nilikha gamit ang bahagi ng Arachi. Siya ay nilalayong likhain bilang isang superior na supling, ngunit itinuring na isang kabiguan dahil sa kanyang kakulangan ng mga natitirang kapangyarihan. Si Musashi, na inaalala ang sarili niyang mga karanasan na tinawag siyang walang silbi ng kanyang pamilya, ay ipinagtanggol si Maricar na sinasabing mabait siya at masipag, at nakiusap kay Yamamuchi na huwag siyang iwanan. Inamin ni Yamamuchi na espesyal si Maricar at binuhay siya. Si Maricar ay naibalik ngunit ang kanyang mga alaala ay nabura. Tinanong niya kung sino si Musashi at kung sino siya mismo. Ipinaliwanag ni Yamamuchi na siya si Maricar. Nag-aalala si Musashi at nagtanong kung ano ang ginawa ni Yamamuchi. Inamin ni Yamamuchi na inalis niya ang kanyang mga alaala, na nagsasabi na ang mga emosyon at damdamin ay naging hadlang sa kanyang katapatan. Tumakbo si Maricar sa tabi ni Yamamuchi, yumakap sa kanya, masaya na kasama ang kanyang ama. Si Musashi, na natupok ng galit, ay nakipagsagupaan ng mga espada kay Yamamuchi, ngunit si Yamamuchi ay nakakuha ng kalamangan, na pinalipad si Musashi. Napagtanto ni Musashi na hindi niya magagamit ang sword energy maliban kung sarili niyang espada ito. Gumawa si Yamamuchi ng blade ring at itinapat ang enerhiya kay Musashi, habang si Maricar ay patuloy na nag-cheer sa kanyang ama. Nagalit dito si Musashi, na tumangging tanggapin ito at sinubukang atakihin muli si Yamamuchi, ngunit madali siyang naitaboy. Nanghina si Musashi, at aatakihin na sana siya ni Yamamuchi nang tinusok siya ni Maricar mula sa likuran gamit ang kanyang mga kristal. Saglit niyang naalala ang pangalan ni Musashi bago muling nakalimutan. Hinaampon siya ni Yamamuchi, binabalaan siya laban sa pagsuway at pagbabante na muling burahin ang kanyang emosyon, na maluhaluhang sinang-ayonan niya. Habang si Musashi ay nag-teleport palayo dahil ang pamamaraan ni Shino ay nagsisimula ng maubusan ng oras, tinawag niya si Maricar na lumuluha. Dumadaan sila sa mga band break sa pamamagitan ng hadlang sa fortress upang iligtas ang mga tao. Hinakay ninyo si Musashi, at ang kanyang mga kaibigan sa isang basement sa ibaba ng Yoshigi Castle. Ipinahayag ninyo na kailangan nila ang kapangyarihan ng Obsidian Goddess sa loob ni Musashi upang talunin ang Kishin. Iminumungkahi ni Kejiro na umatras, hindi gustong ipagsapalaran ang kanilang buhay, ngunit tinitiyak ninyo na hindi sila obligadong lumaban. Kinilala niya ang nakabalot na bagay na dala ni Sogami bilang talim ni Musashi at ibinigay ito sa kanya. Nalaman ni Musashi na plano nilang gamitin ito para iligtas siya sa execution at makatakas ng magkasama. Kinikilala ninyo ang mga mahuhusay na kaibigan ni Musashi, ngunit binibigyang diin ang pangangailangang iligtas ang kanilang sariling mga kaibigan, na nangangailangan ng pagharap kay Arachi at sa kaaway na Bushi. Sumang-ayon si Musashi, tiniyak kay Kejiro na hindi lang ito para sa kanyang kapakanan. Kasama ang lahat na pumayag na lumaban, nagpatuloy sila at nakarating sa isang pinto na nagbubukas sa Yoshigi Band Melem kung saan namamalagi ang lihim ng Obsidian Goddess.
Sina Musashi at Kejiro ay nasa bingit na ng pag-alis ng lahat ng mga nakatagong sikreto. Ayon sa mga sinaunang scroll, noong panahon na ang sangkatauhan ay nakipaglaban sa Oni, isang misteryosong babae ang nagbigay ng unang Kitsu Blade sa mundo. Siya ay nagtataglay ng karunungan sa lahat ng enerhiya ng talem na ipinadala mula sa mga espada, na nakakuha sa kanya ng titulong Obsidian Goddess. Kahit na pagkatapos ng kanyang pagpanaw, ang kanyang kaluluwa ay nanirahan sa mga individual na ang kanyang kapangyarihan ay natutulog sa loob nila. Ipinaliwanag ninyo na posibleng gamitin ni Musashi ang kapangyarihang ito para pag-isahin ang lahat ng bushi sa Hinamoto. Gayunpaman, naalala ni Musashi na ang Diyosa ay nagpahiwatig na hindi niya magagawang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Hindi napigilan, ipinakita ninyo ang isang kahon na naglalaman ng isang kayamanan na pinaniniwalaang mag-unlock sa kapangyarihan ng Diyosa. Kino-question ni Kejiro ang pagpayag ninyo na mamigay ng isang mahalagang kayamanan ng libre. Iginiit ninyo na dapat nilang gamitin ito upang talunin si Arachi, at iligtas ang kanilang nabihag na Panginoon. Hindi may ugnay ang kanilang sword energy dahil sa kapangyarihan ni Baroko, at dapat silang kumilos ng maagap. Sa kabila ng kahihiyang humiling ng gayong kapangyarihan para sa mga personal na dahilan, binibigyang diin ninyo ang kahalagahan ng pagliligtas sa kanilang mga kaibigan at Panginoon. Ipinahayag ni Kejiro at Sagami ang kanilang pag-unawa, na tiniyak kay inyo na walang kahihiyan sa pagprotekta sa kanilang mga pamilya. Nagtatanong si Musashi kung talagang matatalo niya ang kalaban gamit ang kayamanan. Inihayag ninyo na ang mga misteryosong figure na tinatawag nilang Black Dogs ay kilala rin bilang Obsidian 8. Ang mga mandirigmang ito ay gumagamit ng mga Kitsu Blades at nagsilbi sa Oni, na tinatakot ang lupain sa loob ng maraming siglo sa pamamagitan ng pagpaslang sa iba pang bushi. Nagpasya si Musashi na harapin at talunin ang mga Black Dogs, at tinanggap ang kayamanan. Binigyan siya ninyo ng isang kapate na puno ng dugo ng Diyosa, na nagpapaliwanag na ang pagkonsumo nito ay magpapabago sa katawan ni Musashi. Nag-alinlangan si Musashi, na nakitang nakakasuklam ang ideya, ngunit iginiit ito ninyo, na pilit na pinainom ito. Nagsimulang manginig si Musashi ngunit biglang huminto, na sinasabing maayos na ang pakiramdam. Nabigo sa kawalan ng resulta, umalis sila, kasama si Nyo na humihingi ng paumanhin para sa pagtaas ng kanilang pag-asa. Gayunpaman, naramdaman ni Musashi na may gumagalaw bago sila umalis. Nang sa wakas ay hinarap nila ang kalaban sa Aji Island, natalo nila si Arachi, naiwan ang isang espada na nagmamadaling bumababa sa bundok. Umaasa si Musashi na mahanap si Maricar, gayunpaman, nabigla sila nang matuklasan ang buong loob ng isang bundok na may butas. Pagbaba pa, nakita nila ang isang itim na espada na lumulutang sa gitna, at isang nilalang ang lumabas sa tabi nito na kinuha ang espada. Ang ulo ng ama ni Maricar ay nagpakita sa langit na ipinakilala ang kanyang sarili bilang Yamamuchi. Ipinahayag niya na siya ay sumanib sa Oni, na naglalaman ng kapangyarihan nito sa kanyang sarili. Ang nilalang sa tabi ng itim na espada ay ipinahayag na ang bagong katawan ni Yamamuchi, na ang espada ay si Maricar mismo. Ipinaliwanag ni Yamamuchi na gumamit siya ng ipinagbabawal na sining upang gawing Kitsu Sword si Maricar na lumikha ng Obsidian Goddess Broadsword. Ang espada ay kumikinang, na may isang mata na nagpapakita dito, at si Yamamuchi ay tumawa ng masama. Bagamat nag-aalangin silang paniwalaan ito, naramdaman ni Musashi na kay Maricar nga ang espada. Nang lumapit ang isa sa mga bushi, mayabang na gumanti si Yamamuchi sa pamamagitan ng pagtutok sa kanya ng lakas ng kanyang espada, na muntik nang mapaslang siya kung hindi dahil sa kalasag na nilikha ng ibang bushi. Binalaan sila ni Yamamuchi na huwag siyang maliitin, na nagudyok kay Lord Yosegi na utusan ang bushi na umatake ng buong lakas. Gayunpaman, mabilis na inalis ni Yamamuchi ang lahat ng bushi na aatake sa kanya sa pamamagitan lamang ng dalawang paghiwa, na ang puwersa nito ay pumuputol sa nakapalibot na bundok. Ipinagmamalaki niya ang tungkol sa kanyang bagong nahanap na lakas na sinasabing palagi niyang kinaiinggitan ang bushi para sa kanilang kataasan. Habang inaatake siya ni Musashi, hinaranggan ni Yamamuchi ang atake, iginiit na si Maricar ang kanyang perpektong nilikha. Sumigaw si Maricar na nagpapahayag ng kanyang hindi pagsang-ayon sa mga aksyon ni Yamamuchi. Gayunpaman, nararamdaman ni Musashi ang kanyang kapangyarihan na lumiliit habang ito ay hinihigop ni Maricar. Inihayag ni Yamamuchi na si Maricar ay nagtataglay ng parehong kapangyarihan tulad ng Obsidian Goddess na nagpapahintulot sa kanya na sumipsip din ng enerhiya ng talem.
Itinaas niya ang kanyang espada, hinugot ang lahat ng enerhiya ng espada mula sa bushi at bumubuo ng isang konstelasyon sa kalangitan, na sinasalamin ang mga aksyon ng Obsidian Goddess. Pagkatapos ay pinakawalan ni Yamamuchi ang kapangyarihan ni Maricar na nagdulot ng pagkawasak na umabot sa Yoshigi Fortress na sinisira ang mga bundok sa likuran nito. Determinado si Musashi na makipag-ugnayan kay Maricar sa kabila ng kanyang kasalukuyang estado. Gayunpaman, tinanggihan ni Yamamuchi ang kanyang mga pagtatangka na sinasabing si Maricar ay narinyo bilang perpektong espada at ngayon ay kanyang kasangkapan. Napagtanto ni Musashi na hindi ito ang Maricar na kilala at mahal niya. Habang ang isip ni Maricar ay nagsisimulang sumalungat sa sarili nito, ipinahayag niya ang kanyang pagkalito at pagsisisi, na napunit sa pagitan ng pagiging perpektong kasangkapan ng kanyang ama at ng kanyang sariling tao. Iginiit ni Yamamuchi na dapat manatiling walang emosyon si Maricar bilang perpektong espada, ngunit hindi sumang-ayon si Musashi, na pinaninindigan na ang dating Maricar ay umiiral pa rin sa loob niya. Itinaas ni Yamamuchi ang kanyang espada upang hampasin si Musashi, ngunit si Yotara ay namagitan, na nagbigay kay Musashi at sa kanyang mga kaibigan ng pagkakataong muling magsama. Si Yoshigi, na armado ng isang espada, ay nagpapahiram ng kapangyarihan kay Nyo at Yotara, na mabilis na sumugod kay Yamamuchi, ngunit pinatalsik niya sila. Inanunsyo ni Yoshigi na haharapin niya si Yamamuchi ng mag-isa upang bumili ng oras para makatakas ang iba. Gayunpaman, walang tigil ang pag-atake ni Yamamuchi, na ikinasugat ng bawat bushi. Habang naghahanda si Yamamuchi na hampasin si Musashi at ang kanyang mga kaibigan, hineruanggan ni Kejiro ang pag-atake, at biglang huminto ang oras. Nakita ni Musashi ang isang batang Maricar sa isang bukas na hangin at tinawag siya. Si Musashi ay pumasok sa nag-freeze na sandali at nabagong anyo sa kanyang mas batang sarili, at gumagapang patungo kay Mikero. Tinanong niya siya kung bakit ayaw niyang maalala siya. Inihayag ni Maricar ang kanyang mga alaala, ang kanyang masakit na pagpapakita sa kanya ng kanyang mga alaala. Nakikita niya ang sakit na dinanas niya nang itakwil siya ng kanyang ama bilang isang failure, at ang kanyang pag-iyak kapag nagsusumamo siya sa kanyang ama na bumalik at nangako na gagawin ang lahat upang manatili siya. Habang ibinabahagi ni Maricar at Musashi ang kanilang taos-pusong pag-uusap, nakatagpo sila ng aliw sa piling ng isa't isa, na napagtatanto na pareho silang may kawalan sa loob nila. Inamin ni Maricar na lagi niyang naaalala si Musashi at inamin ang kanyang nararamdaman para sa kanya, na nagbigay ng isang maningning na ngiti sa kanyang mukha. Naalala ni Maricar ang mga nakaraan nilang pagkikita at ang kagalakan na nakita niya sa presensya nito. Nagpaabot si Musashi ng imbitasyon kay Maricar na nagmumungkahi na sabay silang maglakbay upang tumuklas ng mga kayamanan. Kinikilala ni Musashi na ang kanilang mga void ay maaaring hindi ganap na gumaling, ngunit maaari silang makahanap ng aliw at kagalakan sa kanilang pagbabahagi ng mga kayamanang matuklasan nila sa daan. Tinanggap ni Maricar ang kanyang alok, at hinayla siya ni Musashi palabas ng itim na bola. Sa kanilang paglabas, nakita nila ang kanilang mga sarili na nagbago sa kanilang mga sarili na nasa hustong gulang, na nakasuot ng parehong kasuotan gaya ng ginawa nila noong una nilang pagkikita. Ibinahagi ni Maricar kay Musashi na naaalala niya na siya ngayon. Habang nagsisimulang gumuho ang paligid, ipinaliwanag ni Maricar na ang oras ay nagsisimulang umagos muli, at dapat niyang harapin ang kanyang ama upang makawala sa kontrol nito. Ibinunyag niya na makakatulong si Musashi sa pamamagitan ng pagsira sa itim na bato sa pag-aari ng kanyang ama, ang batong ginamit niya para gawing Kitsu sword. Sumang-ayon si Musashi, at tiniyak ni Maricar sa kanya na ang kanyang mga kapangyarihan ay nagising, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang gamitin ang mga kapangyarihan ng Obsidian Goddess. Ipinakita ni Maricar kay Musashi ang 5 kulay na pinto, na kumakatawan sa mga facet ng kapangyarihan ng Obsidian Goddess na nagpapahiwatig na sa dugo na kanyang natupok, taglay niya ngayon ang kanyang mga kapangyarihan. Nararamdaman ni Musashi na ang kanyang katawan ay lumalakas sa lakas habang ang Diyosa ay humarap sa kanya, nagtatanong kung handa na ba siyang lumaban gamit ang kanyang kapangyarihan, at tinanggap ito ni Musashi. Habang nagpapatuloy ang oras, ang lahat ng enerhiya ng espada ng Bushi, kabilang ang mga kapangyarihan ni Yamamuchi, ay nagsisimulang pumunta patungo kay Musashi, na lumilikha ng isang konstelasyon sa kalangitan. Sa una, naniniwala si Kejiro na bumalik ang Diyosa upang iligtas sila, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto nila na si Musashi ang nagsasalita, hindi ang Diyosa. Si Musashi ay nasa buong kontrol na, at ang kanyang buhok ay nakatali sa halip na itim na parang mga Diyosa.
Si Yamamuchi ay nagsimulang humigop din ng lakas ng espada ng lahat na nagsasabi na si Musashi ay hindi kumpleto kung hindi niya makontrol ang lahat ng enerhiya ng espada. Ipinaliwanag ni Yoshigi na si Musashi ay mayroon lamang 1/5 ng kapangyarihan ng Diyosa, dahil 1/5 lamang ng kanyang dugo ang iniinom niya. Pareho silang nagsagupaan ng espada, at sa sumunod na sagupaan nina Musashi at Yamamuchi, ang huli ay nakakuha ng kalamangan at hiniwa ang kaliwang kamay ni Musashi. Naghahanda para sa isang panghuling strike, gayunpaman, sinurpresa siya ni Musashi sa pamamagitan ng pagharang sa kanyang talem gamit lamang ang kanyang daliri, na nagpapakita na ang lahat ng enerhiya ng talem ay napunta sa kanyang katawan. Itinoon niya ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang kanang kamay at pinalipad si Yamamuchi. Pagkatapos ay naghahatid siya ng malakas na suntok na nagpawala ng malay kay Yamamuchi. Ang itim na bato ay lumabas mula sa katawan ni Yamamuchi, at si Musashi ay naghahanda na sirain ito, ngunit ang oras ay nag-freeze muli at hiniling ni Maricar na makipag-usap sa kanyang ama. Una, sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, hinikayat ni Musashi si Maricar na ipahayag ang kanyang mga iniisip. Unang nagsalita si Yamamuchi, kinwestiyon ang pasya ni Maricar na ipagkanulo siya at ipinaalala sa kanya ang kanilang ibinahaging pangarap na maging makapangyarihang mga nilalang. Gayunpaman, ipinahayag ni Maricar ang kanyang pagnanais para sa pagmamahal ng kanyang ama, ngunit iginiit ni Yamamuchi na magkapareho sila sa kanilang mga adhikain. Sa huli ay sumuko si Maricar, napagtanto na hindi siya maintindihan ni Yamamuchi, at hinimok si Musashi na sirain ang bato. Sumang-ayon si Musashi, ngunit ipinahayag ni Maricar na mawawala ang kanyang katawan kung masisira ang bato. Nagpumilit si Musashi na tanggapin ito, ngunit iginiit ni Maricar na ito ang pinakamagandang resulta para sa lahat. Sinabi ni Yamamuchi na hindi siya mawawala kasama niya, ngunit huli na para sa kanya dahil mawawala siya dahil sa forbidden art na ginamit niya. Nakita ni Yamamuchi kung gaano kalungkot ang nararamdaman ni Maricar sa pagkawala sa kanya, at sa wakas ay nagsimulang maunawaan ang damdamin ni Maricar na napagtanto na ang lahat ng gusto niya ay ang isang tao na makakasama niya, na nagmumula sa kanyang kalungkutan noong kanyang kabataan. Habang ipinapahayag ni Maricar ang kanyang kalungkutan para sa kanya sa kabila ng lahat, naiintindihan ni Yamamuchi na hindi sila pareho at karapat-dapat na makalaya si Maricar mula sa kanyang mga tanikala. Sa isang matinding sandali, tumingin si Yamamuchi sa mga mata ni Maricar sa unang pagkakataon, at nagpaalam si Maricar sa kanya ng may ngiti habang nawasak ang bato at natalo si Yamamuchi. Ipinahayag ni Maricar ang kanyang pasasalamat kay Musashi, sa pagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na magtiwala sa kanyang sarili. Pagkatapos ng laban para makuha ang Aji Island, pinagmamasdan pa rin nilang mabuti si Maricar. Wala siya sa selda ng kulungan ngunit nakakulong sa isang silid, at lahat ay dahil hindi tutol si Musashi na ilagay siya sa selda. Nakipag-usap sina Kejiro at Sagami kay Lord Yoshigi, na nagsabi sa kanila tungkol sa selyo sa scroll ng ama ni Kejiro. Ang selyo ay pag-aari ng kanyang yumaong ama, ngunit lumalabas na ang ama ni Kejiro ay hindi bahagi ng Yoshigi band, dahil ang kanyang pangalan ay wala sa mga talaan ng pamilya. Marahil ay tumambay lang siya sa kanila saglit, ngunit si Kejiro ay tila hindi nagagalit sa hindi gaanong nalaman ang tungkol sa kanyang ama. Napansin ni Yoshigi ang dalawang espada ni Kejiro, at sinabi sa kanya ni Kejiro na ang isa ay regalo mula sa kanyang ama, na nagpapaalala sa kanya ng mga turo ng kanyang ama. Sinabi ni Yoshigi na tatanungin niya ang iba pang mahuhusay na general upang malaman ang higit pa tungkol sa tatay ni Kejiro, dahil maaaring siya ay isang taong mahalaga. Ipinahayag ni Yoshigi na pumayag siyang gawin ang lahat ng ito dahil nagtanong si Musashi, dahil nakipagpulong siya kay Musashi upang hilingin ang kanyang tulong upang talunin ang mga masasamang tao. Sinabi niya na kailangang inumin ni Musashi ang dugo ng Diyosa, nakasama ng iba pang mga dakilang general. Nagbabala si Kiroka na maaaring mapanganib ito, ngunit sinabi ni Yoshigi na mahalagang manalo laban sa kalaban. Sumang-ayon si Musashi, kahit na hindi niya ito kailangan. Tinanong ni Yoshigi kung bakit, at sinabi lang ni Musashi na mayroon siyang mga dahilan. Mayroon din siyang dalawang bagay na gusto niyang tulungang mahanap, ang ama ni Kejiro at ang hayaan si Maricar na magkaroon ng isang araw ng kalayaan. Kaya nakipagkita si Musashi kay Maricar, at sinabi sa kanya na maaari siyang magsaya dahil humingi siya ng pahintulot na palayain siya. Nagtataka sinyo kung bakit pumayag si Yoshigi, at sinabi niya na dahil wala na masyadong oras si Maricar.
Sinabi ni Mosashi kay Maricar kung paano siya gustong sumali ni na Yosugi at niya sa kanilang band, ngunit tumanggi siya, at sinabing mayroon siyang sariling band na tinatawag na Kaki Band. Ipinakilala niya sina Sagami at Kejiro sa kanila bilang kanyang mga kasama. Parehong kinikilala ng mga general ang kanilang band, at ang iba ay kinikilala din. Iniisip ni Kejiro kung panaginip lang ba ang lahat, ngunit tiniyak sa kanya ni Mosashi na totoo ito, at nagsisimula ng matupad ang kanilang pangarap. Ipinagpatuloy nila ang date nila ni Mosashi na binibigyan ng singsing si Maricar at sabay na naglalakad. Nais ni Maricar na ito ay tumagal magpakailanman, pakiramdam ang kanyang sarili ay kumukupas kahit na hindi alam ni Mosashi kung gaano ito kaseryoso. Sa pagtatapos ng araw, binigay ni Mosashi kay Maricar ang kanyang Kito Blade, alam kung gaano ito kahalaga sa kanya at kung paano ito sinasagisag ng pagkilala ng kanyang ama. Napangiti si Maricar, nagpapasalamat na naalala niya ito. Pinasasalamatan niya ito sa paghikayat sa kanya na maging totoo sa sarili. Habang nagsisimula siyang kumupas at mag-crack, hinihimok niya itong huwag sumuko sa paghahanap ng kayamanan para punan ang void ng puso nito para sa kanya. Nangako si Mosashi, at nag-shake hands sila pero nang mapagtanto niyang nawawala siya, sinubukan niya itong yakapin. Ngunit siya ay naglaho, hinihigop sa kanyang espada, napilit niyang hinawakan, na nalilito at nalulungkot. Tinanong ni Mosashi kung bakit nilikha si Maricar sa unang lugar upang masawi lamang. Naalala niya ang sinabi ng Diyosa sa kanya na kailangan niyang pumunta sa kanya kung gusto niyang malaman ang mga sagot. Si Mosashi ay nagpasya na siya ay pupunta sa lugar na iyon, at mahanap ang lahat ng mga sagot na gusto niyang malaman.